This is Dial 7, Dial Nevin. For the artist, by the artist. He is the CEO of RDMD Studios / RDMD Tattoos, owner of February Skateboards, and one of the most renowned tattoo artists here in the Philippines. Let's all welcome Boots Brandon. Bro, thank you so much for having me. Salamat. Maraming salamat kay Boots and sa buong Redeem family for having Yes, us, sir. for having me dito sa ano. Yeah. And kung hindi niyo pa po nabibisita yung ano natin, yung tattoo shop na nabanggit nga natin kanina. Yeah. Ito po available. Ipapop natin yan dito yung buong kung saan makikita. Meron tayong shop sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Meron tayong ngayon, originally yung Redeem is, we are from Cebu. So, 10 years na yung shop namin sa Cebu and then we decided to open up dito sa Makati. I think it's a big move for us kasi in terms of sa mga audience namin, marami na rin kasi kami nagre-request na client from here. Okay, daanan natin yan mamaya, Boots. Yes, sir. Yung Redeem Tattoo ngayon, ito sa itong studio natin ngayon, ito yung sa Makati. Ipapop natin yan lahat dito kung saan yung makikita o sa yung mga works na magagawa. Anyway, Boots, kamusta ka? Parang sobrang busy kasi every time na pumupunta ako dito na may event ka or may kailangan mo lang nandito for about 2 days. Yeah, then you have to go to Cebu afterwards. Ano siya, it's a good stress, bro. Alam mo yun, yung parang it's a blessing kasi I pray for this ba. Alam mo yun, I've been praying for this and then God, I can't complain, man. Wala akong i-complain. Kaya nga lagi tayong nagkikita, lagi tayong nag-uusap. Kailan podcast. Well, ngayon mahaba-haba yung trip natin ngayon dito kasi may mga inaasikaso tayong importante at may mga kliyente din tayo dito. Ano yung mga pinaka-latest projects mo ngayon? Pinaka-latest project ko ngayon, I just opened a shoe cleaning services sa Cebu. Sobrang hilig mo ba sa shoes? Sobrang hilig ko siya shoes. Actually, lahat ng negosyo ko, lahat hilig ko. Barbershop, shoes, events, kasi party. Naniniwala ako na parang kung sumalo ka lang sa trend, alam mo yan, kuwari, mga, may uso yung sangyupsal or uso yung mga Korean, parang... Sa akin naman, hindi ako sumusunod sa trend. Ang sa akin is kung ano yung gusto ko. Diba? Like, sa Cebu, meron akong barber. So, kasi lagi ako napapagupit. Why not mag-open ako ng sarili kong barber? Parang ganon. Sapatos, ganyan. Do you believe na parang dapat ang business na itayo mo marunong ka talaga? Hindi yung parang kung basta uso or ano? For sure, bro. Actually, para sa akin, if you wanna open up business, dapat mahal mo yung business mo. Number one. Dapat alam mo yung sakripisyo, willing ka mag-sacrifice, willing ka ibigay lahat ng time mo at willing kang alagaan yun. Ako, lagi kong sinasabi sa mga artists ko, this is my firstborn child. Okay. Ang business ko, yung Redeem Tattoo, ito yung tinitreat ko na parang unang anak ko, bro. Alam mo yun, alagang-alaga ko. Ayun yung, as a businessman, parang hindi lang siya yung parang kung ano yung trend. Kasi pwede ka naman sumunod sa trend, pero hindi mo strength yun. Diba? Let's say, magbi-business akong restaurant, di naman ako marunong magluto. Okay. Wala akong alam dun. Hindi ako marunong mag-taste ano yung kulang ng ano. So, wala ako dun. So, yung lahat ng business ko, yun yung passion ko, yun yung gusto ko. And I think, kung wari, yun nga, nabanggit mo kanina, diba, restaurant. Tapos, syempre, kung wala kang idea, mag-hire ka ng someone. Yeah. And the ones na nag-hire ka ng someone na, pwede kang, alam mo yun, na maloko or parang, sabi, risky din. Well, business is a risky game din. Wala namang negosyo. Kahit mahal mo yung ginagawa mo, yung business kasi para siyang gambling in a good way. Kasi parang yung number 1, oras mo nakukuha. Number 2, financial mo nakukuha din. Minsan nga sa business, bro, personal na pera mo talaga. Ako nagsimula ng shop ko. Nagsimula yung tattoo shop ko, nasa kwarto lang ako. 3 tao lang yung kasya. How old were you at that time? I was like 20 years 20, old. okay. Parang malalaman yung age ko. Anong taon to? Well, ano na yan? Follow nyo lang ako.
Pero anyway, I started noon. Actually, before ako naging tattoo artist talaga, nagsimula ako sa printing company. Oo. Ano age mo na to? 20s nga? 20s, Nung- around 20s or... Nung nag-printing ako, high school pa lang ako. Okay, So, sige. during high school ako, alam mo yung uso yung mga logo ng skateboarding logo, Zero, Oo, Toy mga Machine. Di ba wala naman nagbibenta ng original Wala, noon, di mga ba? mga Sobrang Death hirap. Wish, So, ang mga ginawa Bigger. ko, kasi gusto ko magsuot noon, Mm-mm. nagprint ako. And this was high school ka High pa na to, school, no? high school Banggit pa mo to, bro. High school pa to. So, walang gumagawa. Wala akong so gumawa ako. Oo. 'Di ba? Lalo na pag sa uniform puti, lagyan ko ng Zero na logo. Angas na. So ngayon, nagustuhan ng mga kaibigan ko, tapos gusto nila magpa-print. Doon ko nakuha, okay, pwede pala tong gawing Gawing negosyo. negosyo. O, yun yung unang-unang negosyo ko. Yung puhunan mo doon, naalala mo kung saan galing? Yung puhunan, nung puhunan ko noon, naalala ko, galing yun sa inipon ko sa baon ko. Ano lang yun, 20-20. Pero noon kasi, mura pa yung mga, binibili ko na paint noon, as in black lang at white. Kasi piniprint ko black and white, ano lang siya eh. So, sobrang minimal. Tapos yung frame, lahat ng, ako mismong gumagawa. Paano ka nagkaroon ng idea nito? 'Di ba, siyempre, skater ka. Mm. You wanna wear yung magaganda, Yeah. ganda na kung anong suot ni ganito, anong suot ni ganito. Paano mo na-realize na parang bibili ako ng ganito, lalabas ako ng ganito? Kasi pera yan eh. Kumbaga, especially your high school na wala naman for sure, tayong pera man. nun. Oo. That time eh. Siguro ako yung klaseng student na ayaw kong maging normal sa kagaya sa school. Parang ako yung pag nagpopolo ako, bro, sa gate lang ako nagpopolo. Oo. So pagpasok ko pagpunta ako ng school, naka-skate na ako, nag-skate na ako nun. Kasi malapit lang yung namin bahay sa amin. So naka-downhill lang. So hindi ako nagpopolo para hindi mapawisan. Yung polo ko nasa tama, bulsa tama. lang. So every time nasa gate ako, doon lang ako magpopolo. Pag pasok ko, hindi na ako magpopolo. And this is in Cebu, di ba? Sa Cebu to. Kayo bang babanggit yung school na? For sure. Don Serio Memorial National High School. Nakakatawa yan, bro, kasi sobrang public school. I would say rough na environment na klaseng in lugar. Okay. I don't know if you guys know, that area is malapit lang sa Alope Street. Yung Alope Street, bro, kung mga taga Cebu ka, alam niyo na yung lugar na yun. Medyo ghetto ba yan na area medyo- na saan mo siya mamahalin tulad Ghetto sa talaga siya, Manila? bro. Imagine, kaya siya tinawag na Memorial High School kasi sa likod lang siya ng sementeryo. Okay. So parang yun yung parang buong school, tapos sa likod nun puro sementeryo, tapos slums na lahat niyan sa likod. Kasi ano siya, yung skateboarding, mga yan medyo frowned upon, especially before, di ba? Parang, ano ba yan? Ang ginagawa ng mga batang yan? Lalo na noon, bro. Ang tingin hooligans eh. Pag may dala kang skateboard noon, as in wala kang value sa hindi ko naman dinidiscriminate yung skateboarder. Yung panahon lang noon. Hindi pa kasi nila alam ang value as being ako. Sobrang binalyo ko yung skateboarding. Hanggang ngayon nag-skate ako. Parang hindi nila makikita yung point of view ng isang skater kasi hindi pa nga nila alam kung ano yung skateboarding. Especially at that time na wala talagang Wala hype, talaga. no social media, no Zero, bro. videos. Ang tinatawag ng tao sa akin nun, si Boots, yung lagi nagdadalang plywood na may gulong. Yun yung tawag nila. Yung pangtukso nila sa akin. So which is ako, di naman ako ma-offend kasi para sa akin, hindi nyo naman alam di ba? Well, ang pinaka-funny is para malaman ng mga tao sa community ko, during PE report, di ba, lahat ng student magre-report ng sports. Sa akin, re-report ko skateboarding. Ano sinabi sa'yo ng teacher mo nun? Wala siyang magagawa. Ayoko mag-report ng ibang Ayoko mag-report ng basketball or whatever. Well, skateboard yung rinesent ko. Well, nakita nila, nagustuhan namin. Nag-kickflip ako sa harapan ng teacher ko. Yun. Daanan natin yan kasi sabi mo, nagsimula ka dun sa printing, first business mo, di ba? Yung printing na sabi mo. And this is for skateboarding kasi hilig mo siya. Kaya mo ba i-share sa mga nanonood how did you get into the scene? As in yung unang-una na Yung skate. And kahit sa tingin mo nag-push sa'yo para mag-skate lahat. It's so funny, bro, kasi nagsimula ako nag-skate. Well, I grew up with a single mom. Okay. So, ngayon, siya nagluluto lahat.
ang liliit pa namin nun. Pag bibili siya ng gasol, Okay. syempre di niya kayang i-carry yun bro mag-isa. Mm. Ang ngayon, bumili siya ng skateboard sa Metro na buy one take one. Landway ba to? O, Ano yung ang fishtail pa, yung Mm. isa pa lang yung Oo. yung concave, yung tail. So, bumili siya ng skateboard, bro. Bumili Sake of the... For the sake na madala yung gasol. gasol, ilalagay niya doon, Galing. ipupush niya doon papunta sa kusina namin. Ngayon, nakita ko, sabi ko, sinasakyan-sakyan lang namin magkapatid. Dalawa kaming lalaki. Ako tapos bunso ng lalaki. Pero may ako ng dalawang babae na eldest. Well, kaming dalawa na kapatid ng lalaki. Kami yung nag-trip noon. Wala, nakaupo lang kami, push-push lang, ganyan. Itrinay ko mo tumayo. Oo. Diba? So, parang nung tumayo ako, parang natural sa akin na parang ang sarap mag-balance ba. So, parang, okay. Pero yung mom mo doesn't have any idea. Walang na idea. Yung skateboard, inisip lang niya talaga yun to transfer an item from point A to parang trolley. Yun yun, Parang diba? trolley. Parang trolley. Parang trolley talaga. Alam mo yung board na hindi pa buo yung grip tape. Yung dalawa pang grip tape. Tapos may plastic na grab sa gilid. Tapos may pang brake. Tapos jelly wheels pa. Sobra. So, ano talaga siya? Hindi siya talaga siya typical na skateboard. Pero, naalala ko yun na lagi ko sinasakyan habang hindi na ako nagsumisipot sa basketball game, habang parang hindi na ako nagsasoccer din ako noon. So, hindi na din ako sumisipit doon kasi parang natutuwa ako nag-skate pa. So, yung sa labas ng bahay namin, kaya nakilala ako sa mga tao doon na talagang skater ako kasi lagi ako sa labas. Okay. Gusto ko yun kasi sakto pa yung bahay namin pa downhill. May pa-slope siya. Dalawang downhill, mahaba. Tapos sa bahay namin, sobrang mellow na downhill. Doon ako nagsimula. Wala ka bang nakita like sa TV? Wala akong nakita. Kahit Bart Zero. Simpson, mga ganyan? Wala akong inspiration. Wala. Ang gusto ko lang talagang yung feeling. Kasi nung naalala ko nung sobrang bata pa kami, yung tito ko, gumagawa ng scooter na gawang kahoy. Okay. Tapos yung parang bearing yung gulong. Okay. So naalala ko yun. Sabi ko, mas challenging to ha. Walang hawakan. Sabi ko, extreme ako eh. Parang, sige try natin to. Dami ko sugat bro. Parang nung na-try ko yun, parang na-stalk talaga ako. Kasi sobrang na-hype ako na, ganda nito ha. Gusto kong ganito yun. So parang yung kapatid ko ako, parang nag-trip talaga. Nagustuhan namin yun. Paano ka nag-grow towards that na syempre rides lang muna yan, di ba? Paano ka natuto mag-ollie? Paano ka natuto I have to grow from this na alam ko. Alam mo yung sobrang gamay mo na mag-ride tapos parang naboboard ka, parang na gusto kang gawin na parang ano kayang pwede nito. Tapos syempre may hump, parang bigla kang parang lilipad ng konti. Sabi ko, pwede to ah. So, mind you, wala pa akong nakitang skate video noon. Wala pa akong kaibigang skater. Wala akong influence na skater. Akala ko lang na ako lang yung nag-i-skate sa town namin. Pero marami pala. Doon, parang na-curious lang ako paano siya gawin. Hanggang araw-araw ako nag-i-skate, nakikita ng mga tao doon. Hanggang nakonik-connect na ako doon sa mga... Marunong talaga mag-skate din. Marunong mag-skate. Ngayon, syempre, ay nasa school ako, which is public school. So, yun yung parang pinaka-low na school doon sa lugar namin. Syempre, walang nakaka-afford ng skateboard, ganyan. Or hindi nila trip yung skateboard kasi walang influence doon eh. So, ngayon, ang mga nag-i-skate, yun yung mga may pera. Okay. Pala. Pero ang gaganda ng mga board nila. Naniniwala nga ako before na wala ka talaga mabibilang maayos na board sa Pilipinas bro, eh. Sobra, wala talaga. Matik yun, galing ibang bansa yun. Wala talaga. So ngayon, nakonek ako nung kaibigan ko, si Earl, na from the school na private, which is malapit lang sa school ko. Nakita ko yung community ng skate. Nag-i-skate sila sa gasoline station. Meron na talaga? Meron na pala talaga. Madami ba sila? Hindi marami. Siguro I can count less than 10. Shoutout. Anong pangalan ng crew na yun? Wala namang crew. Pero yung naging kaibigan ko si Earl, naging best friend ko yun. Shoutout kay Earl. Yan, Yeah, shoutout sa kay mga, Earl. sa mga nagtulak yan. Yeah, yun. Malaking bagay si Earl sa buhay ko yun nung nangyari yung lahat. After nun, parang naging sobrang close kami. Parang siya yung may kaya. Tapos lahat ng mga ang tawag dito, lahat ng mga
nagagamit niya, Binibigay binibigay niya sa sa'yo. akin. Okay. Ako goofy ako eh. So, nagagasgas yung shoes ko sa right side kasi Ah. doon yung swipe. Mm. Ngayon, regular man siya. So, lagi niya akong binibigyan ng shoes. Yung nakilala mo nga si na Earl, yung mga tao nga dun sa spot, yung mga gamit ba nila galing ibang bansa? Mostly. Branded Oo, talaga? Branded lahat. Naalala mo ba First yung- time ko nakakita ng Element na skateboards, bro. Na-shock ako talagang. Tsaka, first time ko nakakita ng Thrasher Magazine Mm. na lahat sila meron. Eh. Parang, ako kasi sobrang layo ng buhay namin. Oo. Which is, pero ang maganda sa skateboarding community is, pag nag-skate kayo, talagang parang isa lang kayo. Walang level of mayaman or mahirap. So, parang winelcome nila ako. Kasi parang naging known na din ako dun sa side namin na, ay, magaling na bata to, kahit ganito, ganyan. So, parang naririnig na nila ako na hindi pa nila ako nami-meet. So, nung nag-meet kami lahat, parang na-stalk din sila na, uy, ikaw pala yung si Boss, ay nag-skate yan araw-araw sa So, parang na-feel ko na sobrang welcome ako sa crew. Kasi ever since that day, parang lagi na ako sumasama sa kanila. Up until now, maganda pa rin siya, magagamit pa rin yan kasi may mga skater kami kilala na lawyer, may mga skater na doktor, may mga skater na basurero. Sobra, man. Yun yung isa mga pinakagusto ko sa skateboarding, they don't judge you based on sa kung ano man. Yep. Kung ano man. Hindi rin ginajudge based sa kung gaano ka galing as long as you ride a board, bro, we're part. Basta na-enjoy. Ako basta na-enjoy, nakikita ko nag-enjoy, may pumapalakpak tayo, kung may magandang ano. Parang pag nag-landing yung isa, parang ikaw, parang na-landing mo din yun. Parang alam mo yun, yung hype nun. Yeah. Parang, yun nga, syempre pupunta ka sa skate park. Ngayon, kung bata ka, pupunta ka sa skate park, i-welcome ka naman ng tao dun eh. One of the most best community walang na discrimination, bro. Best community. May kapansanan ka, whatever. Lahat, either anong age mo, lahat, welcome lahat. So, yun yung maganda sa skate community. Open lang siya talaga para sa lahat. High school ka nito high school. May videos ka na bang napanood nun dahil sa kanila? Dahil sa kanila, nakapanood na ako ng videos. Doon ako nakapanood. Do you remember yung mga favorite before? Pinaka-favorite ko na video is yung Transworld Magazine video entitled First Love. Which is magko-connect mamaya yan sa ginagawa kong project. Nagawa kong project bago. Okay. Nag-grow ka dito, gumaling ka or para nag-improve ka sa kung ano mo. I think na-sponsoran ka ng ano eh. Yeah, na-sponsored ako ng DC Shoes. Kasabay mo sina Oliver eh yata. Kung sina Leon. Si Leon ba sponsor ng DC? Hindi ko na maalala. Nigel Houston. Sponsor siya ng DC. Nag-demo kami sa MOA. Magkasama kami, man. Naija, Wiz Creamer. Bata pa si Nigel nun. Bata pa, wala pang tattoo. Kakagupit lang niya. Tapos wala pa siyang tattoo. May video pa ako lahat. Masaya yun. Sobrang blessed. Nangyari dyan, naging sponsor ako ng DC. Parang ako noon, 2007, I'm wrong. 2008, una kong lapag ng Manila. Hindi pa ako sponsored noon. Ilang taong ka nito? Ang hirap. Kasi nag-start ka high school eh. Nag-start ka ng high school ng skateboarding, di ba? Around college ka na ba nito or graduate ka na ng college? Graduate na ako. Hindi. Ang nangyari kasi sa high school, 7 years ako sa high school. So, instead of 4 years, di ba? Nag-7 years ako sa high school. So, ang hirap sabihin kung ilang taon na ako noon. Pero ano na yun, hindi na ako nag-i-school noon. Hindi ako nag-college eh. So, I don't have a degree. Wala, from after high school, hindi nag-stop na ako nag-school. Kasi nung time na yun, nagkakaproblema sa pamilya eh. So, mas inuna namin, mas pinili kong mag-stop na lang para makapag-aral yung ate ko na sa college, makapagtapos. Then, when did you decide na mag-Manila lang ako, mag-skateboard? Ang daming nag-i-encourage sa akin na parang, kaya mo na mag-compete sa Manila, Boots, ganito, ganyan. Dahil nagko-compete ka ba sa Cebu nito at this time? This time, parang champion. Yun din, si Earl din nagtulong sa akin. Naalala ko, yung unang competition ko sa skateboarding dun sa Cebu, kahit 50 pesos bro, di ko afford. Alam mo yun, di ko afford. Lahat ng homies ko, nag-ambag-ambag ng pera para makapasok ako. And then, unang competition ko, I end up second place. Agad daw. Best run to, bro, to mind you, yung skateboard ko, hindi siya yung parang typical na board na yung tail at nose mahaba. Bro, ito yung
ito yung bolts. Siguro mga 2 inches, 3 inches na Ano lang na? yung, bro, bugbog na talaga. Oo. As in, bugbog na yung board ko. Well, puro bigay yun eh. Oo. Puro bigay yun eh. Pati sapatos ko, naka-Chuck Taylor pa ako nun eh. Sakit nun. Sakit sobra. Pero, I don't care. Parang unang competition ko, biglang second place ako. Parang sobrang... Best run to, best Oh, run. best run to. Best run. Naalala ko, Melrose na competition sa Ayun. Ramos. Shoutout Yeah. Melrose. Melrose, Buhay pa ba ang Melrose ngayon? Meron pa din sila sa SMC side, QC sa Cebu. yata, sa Cebu? Meron Meron sa Cebu, din? may Okay. SMC side. So, shoutout Melrose. Mga unang-unang competition ko yun. Natutuwa lang ako isipin na naging part talaga sa community. Tapos yun, parang lagi na ako nananalo. Parang, Boots, okay na. Pwede ka na sa Manila. So, ang nangyayari, may Manila opportunity ako. Naalala ko yun sa Pasig na competition. Shoutout kay Jack na to sa Shoutout. Jackass skate shop. I think event nila yun eh. Sa Cebu ba to? Sa Cebu? Sa Manila na. Sa Manila na, okay. Ano yun? Forest skate, parang sa Pasig area, whatever. So, yun. Ang tawag nun? Rainforest Skate Park. So, yun yung naalala ko, yung pula na ano. So, yun yung unang lapag ko Manila talaga. Tapos, ang nangyari, lahat ng tropa ko, nag-ambag-ambag, pati bag ko, bro. Okay. Hiniram ko lang. Pinahiram lang sa akin. Yung setup mo, maayos na? Maayos na. Okay. Maayos na. Kasi nananalo Nanalo na ka ako. eh. Yung mga nakakuha mo yung mga prize eh. Ayun. Doon ko nakilala sila Akuma, sila Oti, sila Jer Abu, si Tagsign, doon din kami nagkilala. First namin nagkilala. Si Tagsign is one of the artists here, one of the tattoo artists. Shoutout kay Tags, yan. Yeah, mga redeem Tagsign. tattoo yan. Halos nga yung mga artist dito, puro skater talaga eh. Yun din. May magko-connect mamaya Okay, yan, bro. Eto na, di ba? Sabi mo, gusto mo na pumunta ng Manila to compete. Sa tingin mo, sa feeling mo, sa magulang mo na parang gusto ko na muna umalis dito sa Cebu. Kasi gusto ko mag-skateboard na. Ang nakakatawa nun, di alam ng parents ko na Pupunta ka Manila. first time kong sumakay ng eroplano, first time lahat, bro. Kasi ang hirap nun, saan ako titira? Unang-una Wala tanong ko, talaga, saan wala ako akong titira, diba? itinerary. Gusto ko lang mag-compete, tas uwi na. Okay. Oo. May sponsor ka ba nun na para Yung mga tropa ko. May mga brands ba sila? Walang brand, bro. Walang brand. Wala pa akong sponsor this time. Wala pa talaga. Zero sponsor. Yung sa Cebu ba dito, yung community ba ng skateboard, may magaling talaga? May iba pa na magaling or may mga brands pa Nung na time na yun, maraming magagaling. Oo. Maraming magagaling sa Cebu. Kulang lang talaga ng opportunity. Sa Manila, Yung time na yun. nakikita nyo na yung mga idols dyan. Yan. Oh, Sila- bro, sila Anseng. yun yung pumunta ako. Nung pumunta ako, kaya pumunta ako, the number one na pumunta talaga ako kasi gusto kong makita si Willie Santos mag-demo. Yun talaga yung unang pangarap ko. Si Willie Santos ba na sa Pilipinas nun? At Nung that time, time? Oo. siya yung nagde-demo nun. Mm-mm. Willie Workshop pa yung ano niya. So, nung time talaga na gusto ko talagang makita siya na mag-skate live. Parang, nung time pa yun, wala pang Facebook, wala pang ano. Friendster, mga ganyan pa. Friendster, YM. dala ko ng digital camera pa lang. Hindi pa sa akin na pinahiram pa din siya. Oo. So lahat nga, lahat. Ang sa akin lang nun, sapatos lang. No? At skateboard, damit yun. Pero lahat ng, kahit bag ko nga bag na zero na may lagayan ng board. Sa tropa pa din yun. Shoutout Ivan, thank you so much. Eto na, lumipad ka na. May dala-dala kang pera. Gusto mo mag-compete. Yeah. Bumaba ka na sa Manila. Ano yung una mong ginawa? Bro, galing akong airport, diretso ako sa competition. Okay. Wala, hindi ako nag-check-in. Wala, galing airport, dumiretso ako sa competition. Compete agad ako. Kamusta yung competition? Wild, bro. Wild. Sino yung mga naalala mong kasama mo? Yun nga, sila Akuma, sobrang galing, bro. As in, sobrang galing na. sobrang technical na. Sabi ko, grabe, wala, ang layo ko. Pero I'm blessed na pasok pa din ako sa top 10. Parang nagko-compete pa din ako. Parang naalala ko pa nga sila Jack noon. Oh, taga Cebu to. Parang na-shock sila na may taga Cebu dun na nag-compete. Those years, man. Na parang na-shock sila na parang na-welcome talaga ako agad, bro. Sobra. Meron ka bang kasama na taga ibang Cebu na pumunta sa Manila? Ako lang ikaw mag-isa, bro. nag-represent. Imagine. Siya ang nag-represent ng Cebu at that time. Ako lang mag-isa. Wala akong kasama. First time ko mag-aeroplano. First time ko lahat, bro. May pocket money ka? May pocket ako money ako. Naalala ko mga 700. Paano yung ticket Pero mo pa uwi? May Nabook flight, na yan, flight ko back and Balikan. forth na. Okay. Mga 700 nun.
Yun yung naalala ko. Sa tingin mo, ba't ka tinulungan ng mga friends mo? Sa tingin ko, naniwala talaga sila sa akin. Wala silang hiningi pabalik. Wala silang hiningin babalik. Gusto lang nila i-represent mo Yes. yung lugar mo na yon na Yeah. okay. Kaya yung ginagawa ko ngayon is I'm giving back Mm. kung anong meron ako ngayon. Binabalik ko sa community ba? Daanin mo nga ako dito, Boots, sa Cebu. Wala akong idea. Ako taga Manila, nabuhay ako ng Manila ng ilang taon ng buhay ko. Parang sinasabi nila sa akin, Cebu, parang Manila lang yan. Hindi lang ganun ka-traffic daw. Traffic pa din? Traffic pa rin ba? Traffic na ngayon. Hindi ko alam. Traffic na ngayon. Daanin mo naman kami sa mga dito sa mga nanonood. Ano ba ang buhay sa Cebu? Depende sa year. Yung year na yon, syempre yung Cebu is sobrang mellow. Okay. Sobrang mellow talaga. Probinsya vibes. I would say that time mga 2000 year mga 2000 ganyan. Sobrang hindi naman siya probinsya vibes, para lang siyang sobrang ang dami mong pwedeng magawa sa isang araw kasi sobrang hindi traffic. Mm-mm. Ang lahat malapit lang, beach, 1 oras lang. May beach din talaga. Pabundok ka, 1 oras lang din. Parang alam mo yun, lahat ng daming mong pwedeng gawin. May Ayala na kami, may mga mall na kami those times. City vibe na din siya, pero yung community sobrang huli sa in terms of leveling up. Pero ang maganda lang sa Cebuano kasi, yung maganda din sa Cebu is maliit na community pero lahat nag-strive for greatness ba. Lahat kami, mga banda, mga skater, hip-hop, lahat. Parang kami lahat. Tas nagkikita lang kami sa isang lugar. Meron kaming tinatawag doon na lagoon sa Ayala. Skate park ba to or wala, gilitan? ano lang bro, park lang siya ng Ayala Mall. Okay. Pero doon kami nagkikita, banda, skater, hip-hop community. Ganda nan. Lahat, organizers, lahat. Doon kami, sobrang liit ng community. Parang doon kami nag-aabutan ba? Parang hanggang nagko-connect kami, gumagawa kami maliit na event. May rap, may mga music event, tapos may skateboarding. Parang mini-mix na lang namin kung ano yung nakikita namin sa mga influence namin ba. And you were young at this time, mga high school banda, mga college. High school pa lang na sobrang young ako. Ako yung parang batang parang lagi akong sumusunod sa ang mga tropa ko mas matanda pa sa akin. So parang ang early age ako, parang nakikita ko yung parang ginagawa nila sa community. Parang, ito pala yung ginagawa nila. Ganyan. So, na-influence din ako dun. Ngayon ba? Ang Cebu, kamusta ang Cebu ngayon? Na para yung mga nanonood, kasi most in Manila yung mga nanonood sa akin para maengganyo sila na pumunta dito or ma-visit yung lugar na Cebu. Kasi may mga strap na yan. Yung strap, bro, strap. Marami na deadways. Marami. Ano masasabi Think positive, mo Cebu din. Ang masasabi ko, ang flavor ng Cebu, bro, is laging yung Cebu community or Cebuanos man, laging pag may ginagawa ang isang Bisaya, laging binibigay lahat. Okay. Yung parang walang iniiwan. Alam mo yun, yung parang gusto namin ma-represent yung saan kami galing. Okay. In a right way. In a right way ba na parang gusto namin na parang ma-proud yung hindi naman yun yung pinaka pero may dugo yung Bisaya na talagang gusto namin na if ever may linalabas kaming something, gusto namin nabigay namin 110%. Okay. Na hindi kami nag-aas ng pabalik, which is sa sarili namin na gusto lang namin talagang gawin. May geto kasing mindset yung mga Pinoy which is naaanuhan ako rin na bad trip din. Kasi ako Bisaya rin ako Taga Romblon Okay. ako. Medyo malayo din, medyo probinsya talaga na vibes, island shit. Pero may mga discrimination na alam mo yun. Yeah. Especially from Manila, yung mga tao sa Manila ang tingin nila sa mga Bisaya na parang ay bay ka ganyan or parang ito ka. For real. Ikaw ba anong masasabi mo sa ganung Ako di ko din masisisi yung tao Okay. Pero for me as a Bisaya, kami naman kasi mga Bisaya, hindi kami naka-focus sa negative Hindi ako naka-focus sa negative Para sa akin kung ano yung tingin nila sa amin, okay lang. Pero ipo-prove namin kung ano yung madi-deliver namin. So I'm not asking for ano yung feedback ng tao ganyan. Which is kung ganun yung tingin nila sa amin, which is okay lang. Okay. Para sa akin, okay din naman maging underdog Di ba? Mas pag underdog ka, mas yung sikap mo doble
'Di ba? Mas masarap ang panis. Oo, Yan. 'di ba? Mas So masarap parang okay din, okay, parang okay lang, 'di ba? Kasi so far naman ang Manila treated me really well naman. Sobrang ever since my skateboarding career, wala akong reklamo kasi lahat napamahal ako dito eh. daanan natin pabalik yung 'di ba sumali ka doon sa competition. Mm. May nakausap ka ba dong importanteng tao? May nakausap ka Sobra, ba na parang nag-iba ng buhay mo or sa skateboarding Siguro walang taong nakausap ako na sobrang ganun kaseryoso. Siguro yung scene dito, yung community, sobrang na-hype ako. Sobrang naiba yung point of view ko in terms of on the skateboarding community dito na sobrang tight, sobrang versatile, grabe. Nakita ko talaga. Umuwi ka na, ano nangyari sunod? Kumbaga, Ang tuloy lang well, ba? ito yung pinaka-funny. Pinaka-funny. Funny. So, ito yung pinaka-funny. 'Di ba may flight ako pauwi? So, ang nangyari, niyaya ko ni Akuma, ni Oti, Uminom mga tropa, uminom kami ng gabi. We legendary na sila nun, di ba? Will legendary. If I'm not wrong, pero parang Pareho silang sponsor. Well, niyaya ng iminom, syempre tapos na yung competition. Di ako nakapunta sa flight ko. Okay. So ngayon, ang masaya is meron naman competition nun after sa Pampanga. Okay. Sa tumira? Yun ang pinakamasaya. Wala kaming tirahan. Kahit Ngayon, dala-dala ko yung bag ko. Dala-dala ko yung mga price na na nakuha ko lahat. Pero may pera na lang ako. Noon yung mga pera ko noon, konti na lang. So, sabi nila, Boots, okay lang yan, mang-hitch lang tayo. Okay. Punks tayo. Punks na punks. Nang-hitch lang kami. Papunta kami Pampanga. Tapos may kaibigan sila na may bahay doon. Doon kami tumira. Okay. So, tumira, tambay, ganyan-ganyan. Naalala ko, ano pa yun eh, Hot Air Balloon Festival. Pampanga, okay. So imagine, ang bata ko, parang ang dami ko nang na-experience. Experience ko yun. Pero hindi ako nakita yung sobrang live na lahat dun sa Hot Air Balloon. Parang nag-focus pa din ako sa skate. So parang after nun, yun yung unang tungtong kong La Union. Bro, imagine pa North kami. Naka-hitch lang kami. Naka-hitch lang kami. Mga magtatropa. Yun nga, nag-La Union kami, doon may competition. Kasi Pampanga, tapos diretso tayong La Union, San Fernando. Kasi may competition doon. So ngayon kami, naalala ko sila lang din nag-judge sa Class B, tapos kami lang din nag-compete sa Class A. Yun. So natutuwa din ako, naging part ako sa top 5, mga ganyan. So parang mga kasama mo dito malulupit Malulupit. Mga idols. Sobra, bro. Parang nakikita ko lang sila na pero naging close kami sobra. Oti, Jar Abu, lahat doon. Mga taga La Union din. Sobrang close, naging close ko din sila. Basta, ang ganda ng skateboarding eh. Parang nandun ako. Parang safe ako. Yung feeling ko safe ako. Pero wala ako sa lugar mo. Pero yung mga tao na nakilala mo lang doon on the spot, tinuring ka as someone na nakilala na sobrang tagal na. Yes, sir. Yan yung pinakamagandang na experience sa skateboarding. Kasi, wala talaga. Kahit tagasan ka. At sa tingin ko na hype din sila, may taga Cebu silang kasama ba. Paano ka nakauwi? Hindi pa matapos mo. Galing Na Union. Nagbagyo pa kami. Imagine mo, nag-hitch pa kami. So, doon ko din nakilala si Spunky. Shoutout Spunks. Shoutout Spunky. So, doon nakilala si Spunky. But I think nagkakilala na kami sa Manila. Doon lang kami nagka-banding talaga. Kasi doon yun yung time na isang bahay kami. Nasa isang bahay. Malakas uminom. Malakas pa uminom si Spunky nun. Yun, parang doon na, parang okay, skate kami. Skate session lang. Tapos baba. Ngayon, pauwi na bro. Nakakatawa ka, pauwi na. Naka-hitch lang kami. Naka-hitch kami. Naalala ko yun, parang babuyan pa yun eh. Yung parang, alam mo yung babuyan na galing sa bundok pa. Nasa taas kami, yung baho pa. Ang sumundo sa akin sa Manila, si Kuya Lloyd Beriones. Bus Relief. Yung may podcast din yan sila. May podcast nila. Shoutout. Mga mga tropa natin. Bus DJ Relief. siya ngayon. Siya yung sumundo sa akin kasi yung wife niya, si Ate Ana, sobrang close ko sa Cebu. So, pinatira ko siya sa bahay niya. Tapos, umuwi na ako ng Cebu. Yung pera,
Yung pera na yun, yung pera ng time, wala bro, hitch lang kami. Hindi, yung pera papuntang Cebu. Siyempre, aeroplano. Kailangan Oo, malabas ng money. yun na. Ito pala, nakalimutan ko. Habang nasa La Union ako, tumawag yung mama ko. Nasaan ka? Sabi ko, nasa La Union ako. Weeks to weeks Bro, na nawala. di alam ng mama ko na wala ako. Kasi bro, sanay na yung mama ko na hindi ako umuwi ba sa bahay. Ano ako, galang bata ba? Kasi wala naman akong school, wala na ako nung time na yun. Parang nakafocus na lang sa ate ko, ganyan. Ako naman parang, okay lang ako, wag niyo na akong alalahanin, no. Di alam ng mama ko, pumunta ko, nag-tour na ako ng Luzon. Tumawag siya that time, 3310 pa yung cellphone ko nun, bro. Tumawag siya that time. Wala namang story nun, di ba? Nakikita ko nasan ka, di ba? So, tumawag yung mama ko, sabi ko, papunta akong Baguio. Sabi ko, gago ka ba? Saan ka ng pera, puta? Parang ganun. So, nagpadala siya ng pera. Nagpadala siya ng pera na using mga Palawan, mga ganyan. Mga Palawan. Tapos, after nung na-enjoy mo na itong buong Manila, di ba, na weeks o months? We, almost a month. Yeah. Tagal din. Tagal, bro. Sobra tagal ko naggala dito. Mag-iinom kayo. Mag-skate kayo. Skate. Yeah. Tulog. Ganun ulit bukas. Live the lifestyle. Like, lifestyle talaga sobra. Umuwi ka na sa Manila. Umuwi ka na sa Cebu. Ano na yung buhay mo nun afterwards? Matik, ako yung pinakasikat dun. Sa community namin. Parang, hindi naman I'm bragging about it. Parang brag in a good way ba? Parang, alam mo yun, natutuwa ako na-experience ko lahat yun. At ang dami kong kwentong na-share sa kanila. At sila mismo nakaka-hype na gusto pumunta ng Manila. Yun. Dahil doon. Parang, ito pala yung proving ground. Ito pala yun siya. Ito pala yun. Ito pala yung parang game talaga, game changer. So parang mula nung nakita ko maglaro sila OT, na sobrang galing mag-handle. Nakatakot mag-handle yun si OT. Tumupurok yun ng ano. Si Akuma, sobrang technical. Parang na-apply ko lahat ng laro nila. Nung naglaro ako ng Cebu, talagang nag-level up talaga yung laro ko. And that's within a month na nakasama mo lang. Yeah. Feeling ko naniniwala ako sa ganito kung gusto mo mag-improve sa skateboarding, sumama ka sa mga mas tao magaling na pa sa'yo. Mas magaling pa. Kasi ikaw ang pinakamagaling. Yes, di ba? Parang ang point of view ko nung time na yun, yung parang, hindi ko yung goal na maging magaling ako. Naging natural na lang siya. Kasi dahil nga sa experience at dahil sa mga kasama mo. Di ba? So parang dahil sa mga nakikita mong tricks na ginagawa nila, parang ikaw na din, oy, sarap nun. Parang gusto kong gayahin yun or whatever. So parang task first, just nakita na ako magazine, nanonood kaming videos, ganyan. Every night na parang, naalala ko CD pa yun eh. Binuburn lang eh. Na may sticker lang, zero, dying to live. Parang ganun. Parang parang naka-hype ka every night, every day, nag-uusap kami about skateboarding. So, bumalik ako ng Cebu, sobrang hype ko. Sobrang hype ako. Para akong na-share mo yung buong kwento na, syempre, maraming salamat sa kanila kasi pinadala ka doon. Alam mo naman skateboarding, less talk, more skating, di ba? So, nung nakita nila ako mag-skate, sobrang nag-iba talaga yung laro ko. Alam mo yun, nag-iba yung galaw ng laro ko. And naturo mo rin sa kanila yun. Nakikita nila na, parang, ito na yun eh. Parang, kaya pala yung magbabackflip sa, sa reel. Pero bro, para sa akin, ang dami pa din sobrang magaling nung time na yun sa Cebu. So, wala ako noon. Parang, ako lang talaga yung parang naano nila ba na, galing Manila, ganito, ganyan, nakuha. Pero, without that, bro, credit, ang dami pa din magagaling sa Cebu. Mamabanggit mo ba dito? Kung sobra, Darrell Abilia, Edel, Strap, ang galing niyan. Ang dami, Andaya Brothers, Lau, ang dami bro, ang dami talagang magagaling. Ang dami talagang magagaling na nauna pa sa akin. Sobrang dami talaga. Yung time lang yun, blessed lang talaga ako na napunta ako doon. Nabigyan ng opportunity na ano. Iba lang talaga. Siguro yung na-influence ko yung nagsumusunod sa akin. Yung generation na after sa akin ba. Paano ka pa nag-grow afterwards yung mga pangyayari? Nung after nun, parang yun nga, yung parang, actually, hindi ko siya plinano na magka-sponsor ako ng ganyan. Yung parang, nangyari na lang siya naturally. Tapos nagko-compete na sa Cebu. Ngayon, parang, nagsimula na ako, parang, okay, alam mo, skateboarding is good. Okay. Pero, dung time na yun, wala ka talagang pera. Like, zero ka talaga. All you have is your body and your skateboard, your mindset na sarap mag-skate. Pero, yung mga price pa at that time, mga
damit, Bro, price ng may board. nakakatawang prize akong nakuha. Oh. Game of Skate. Ang na-prize ko, ako nag-champion. Ang nakuha ko, tsinelas. Bro, anong kinalaman ng tsinelas sa skateboarding? Pero yun nga, 'di ba? Una, walang pera, 'di ba? Walang pera. Paano mo na gagastos? Na may maintain. Oo. Well, galing ako sa bahay ko, mga 40 minutes na jeep, na umaangkas lang ako. Funny bro, kasi after ng high school ko, ang dami kong trabaho nung pinagdaanan. Nag-work ka rin talaga? After ng high school ko, nag-work ako agad. Ang unang trabaho ko is conductor ng jeep. Conductor ng jeep? Yes. Okay. Not even lying, man. Yung driver is yung uncle ko. So yung nagko-conductor ako ng jeep, ang dami ko nakilalang jeepney driver. So, pwede akong umangkas lang. Okay. Diba? So, galing ako sa bahay, angkas lang ako, whatever. Nagko-conduct ako sanay. So, makakapunta ako ng mga spot. Kahit madaling araw, makilala ako. Kasi bro, kumakain ako sa kainan ng mga driver. Mga malaking kawali, ganyan. Hanggang ngayon bro, nakukuha ko. Yun yung mga paboritong pagkain ko. Hindi ako yung tao, hindi ako kumakain ng, hindi ako yung regularly kumakain ng Jollibee or ano. Ako yung batang kumakain kasabay yung mga driver na lutong Pinoy talaga na yung mainit yung sabaw. Yung Masarap ang mga pagkain sa Cebu? Sobra. Isa sa mga pinaka-proud ko yung pagkain ng Cebu. Yun talaga yung pinaka... Kung pumunta ako sa Cebu, maliban sa lechon na, anong masasuggest mo sa akin? O sa mga nanonood? Madami. Ang problema lang doon is puro oily. No, utak ng baboy. Tawag dito, toslobuwa. We call it toslobuwa. Ano siya, utak ng baboy, pinapakulo. Kakain ka lang ng rice. Meron may kanin yun, di ba? May kanin kami, tinatawag yung puso. Yun yung parang matigas na kanin. Inaano mo lang siya. I think nakita ko yan sa trending before dito sa Manila. May gumagawa na niluluto sa harap mo yun. May kawali, tapos ganyan. Sorry matry yan pag lumapag tayo dyan. Punta kayo bro, ako bahala sa inyo dun. Matik. Ano natin yan? Punta tayo. Tara, let's go. Yung, sige, nag-skateboarding na, ginagawa mo na, kailan mo na-realize na parang I have to grow? Ayun, yung parang after nung high school ko, parang nag-skate ako. Pero of course, I'm struggling na ma-maintain yung skate ko. Tapos, parang, ang tawag dito, parang sumasakit na yung ulo ko, kakakining ng mama ko ba? Ano ba future mo? Whatever. Ano ba ginagawa mo sa buhay mo? Skate ka lang. Siyempre, di ko din siya masisisi. She grew up in a different era eh. Di niya maintindihan yung passion ko into something na magdodrawing ako, magpipainting ako. Parang wala talagang future yung sasabihin niya. Siyempre, yung ate ko teacher. Yung ate ko yung course engineer. So parang lahat ng nilook up, yung nauna sa akin, siyempre, may sariling karir. So ako, yung parang, wala, ito, gusto kong gawin eh. So, of course, as a mom din, para sa kanya, nag-worry din siya sa future ko. Of course. Yung parang, para sa akin din, parang, okay, maghahanap na lang ako ng way para makatulong sa kanya. And injury prone din ng skateboarding so, malaking injury prone yan. Injury, lahat. Magastos din. So, I'm blessed nga, yung mga tropa ko, binibigyan ako ba. So, yun. Siyempre, nag-aalala sa'yo yung magulang mo, nag-aalala sa'yo yung ang tawag yung mga kapatid mo. Yep. Kailangan mo gumawa ng pera eh. Yun naman eh. Kung baga na-enjoy naman natin yung buhay, pero we have to make a living, pambayad sa bills, pambayad sa bisyo. Parang nakakahiya na din na parang nakita ko kasi yung mama ko parang dami niya na yung ginagawa para mabuhay kami ba. Tapos parang sabi ko okay, ako yung panganay sa lalaki, which is mayroon akong kapatid na lalaki. Wala kasi kaming papa. So ako yung parang naging rule na naging papa sa man of the house. Man of the house ako. So parang kailangan ko mag-step up kasi kailangan eh. Mahirap yung bahay na walang lalaking nilook up figure. So ang nangyari is kailangan ko maging yung lalaki na yun. Anong ginawa mo? So yun, nagtrabaho ko. Unang trabaho ko, conductor ng jeep. Ilang ano din yun. Pangalawa kong trabaho, installer ng mga jealousy. Okay. Ng yung windows. Sunod na trabaho ko, may lechonan malapit sa amin. Nag-apply ako ng taga-ikot. Wala pa, 'di ba? Ngayon mayroon ng parang machine. Noon, tao yung nag-iikot, bro. So uling-uling. Ang dami mong uling after, bro. Partner, dalawang lechon yung lulutuin niyo, dalawa kayo, tapos dalawang lechon lulutuin niyo. Pero you still had the time to skate. Meron pa din. Habang nangyayari yan. Kasi ako,
Oh, hindi ako yung ako kasi yung bata ako wala akong iniisip na oras eh. Pwede ako mag-skate mag-isa eh. Alam mo yun, hindi ako puma-follow sa crowd. Parang kung gusto ko lang mag-skate ako. So, Mabisyo yun. ka ba at that time? Yung bisyo, Mainom, nung time wala akong bisyo. as in, ano lang Oo. talaga, yung trabaho mo, yung Fu- pera mo kinikita, kasi, binibigay mo sa parents mo ba? siguro wala akong bisyo nung kasi di ko offered eh. Mm. Di ko offered magbisyo. Di ko offered mag-USA. Di ko offered mag-inom. Parang lahat ng pera ko parang binibigay ko lang sa mama ko. At binibigyan lang ako 20, 50 para pang skate. Yun. Sabi mo kanina nagdo-drawing ka na, Oh, nag-art that ka time, na. that time high school ako hanggang graduate ako. Nasa drawing talaga community. Parang naalala ko nung high school ako, alam mo yung nutrition month, tapos may drawing competition. Ang nangyayari sa school namin, bro, sobrang racist. Di ko alam bakit. Pag di ka below from section 1 to section 5, doon ka pwedeng pumasok sa art class or Okay. something. Pag after nun, lowest section ako, section 14 ako. Pinaka lowest section ako. Di ako pwedeng pumasok doon. Sabi ko, ba't ganun? Linagay ako sa gardening. Sabi ko, Oo. araw-araw galit na galit ka. yung katropa. Pero may competition yan every nutrition month. Sumali ako kasi doon walang level eh. Ano nangyari? Nanalo ako sa competition na yun. So, ang nangyari, ako yung nag-represent ng school namin sa iba't ibang school. Paano ka natuto mag-drawing ng ganun kagaling agad? Di ko alam. Sa tingin mo, may Naturally, nakita ka ba? lumaki ako seeing na yung uncle ko, si Uncle Pidot, laging painter siya, bro. As in, he paint human size na painting talaga. Sa bahay namin. Yung bahay ko kasi linakihan is bahay ng lolo ko, tapos marami kaming relatives. Ang gulo. Di ba? Parang dami namin. Pero masaya yun. Masaya. Yun, nakikita siyang nagpi-painting. So parang sumusunod ako sa kanya, ganyan. So parang doon ako na Sa art. doon ako na Ano pangalan? Si Uncle Pidot. Shoutout. Yan. Hindi mo alam kung ano yung ginawa mo. Ito Oo. yung ginawa mo lahat, di ba? Hanggang Para ngayon, ma-inspire. sobrang close pa din namin, bro. Para Hanggang ma-inspire, ngayon, sobrang close pa din kami. Whatever na drawing ko, i-send ko sa kanya. Nanalo ka sa Nutrition Month. Nag-represent ka. Ibig sabihin, nakita mo meron kang talent dito. Ibig sabihin, and parehong ginagawa mo pa rin yung sports mo. At saka nag-art ka pa rin. Parang habang doon, yun din yung parang nasa yung parang printing Okay. na ano ko. Kasi sa school, naghahanap sila ng magdi-design ng PE, ganyan. So, kinukuha ako doon para mag-design. Drawing hindi computer. Ano to manual, bro. Pati yung print noon, green film pa. As in, naghihiwa ka. hihiwain mo pa talaga lahat ng details. So, Damn. doon nangyari yun. So, pero naiwan yun after nag-focus ako sa skateboarding career ko. Parang nag-boom yung skateboarding career ko. Nasimulan ko na yung February skateboarding na clothing. Anong year to? This is around 2008, 2007. Matagal na pala talaga siya. Pero ano siya, hindi siya parang official. Kasi ang unang ginawa ko habang nag-i-skate ako, yun nga yung pinurso ko yung nagpe-print ako ng zero skateboard elements. Para may pera din. Para may pera ako. So, ang nangyari, binibigyan ako na ng plane, ako nagpe-print. So, binabayaran ako 25 pesos, 30, 50. So, at least pumipera ako nung time. So, ang nangyari dyan, parang ang haba ng taon, parang, gusto kong gumawa ng sarili kong design. So, nangyari, naisip ko yung February kasi sobrang mahal ko yung skateboarding eh. Tsaka, yung February, represent love in that month. Kala ko dati, ang February skateboards galing sa April skateboards ni Shane O'Neill. Hindi siya, actually, yung April skateboard, bago lang siya. Kaya nga, yun nga. Kumbaga 2008 na sa mo, di ba? I think April skateboards around 2020, 2018, mga ganong era. Kasi Shane O'Neill, kala ko doon siya galing. Nauna sa Pilipinas, February skateboards. Nauna ang Pilipinas. Kasi, parang, narealize ko, sobrang mahal ko to eh. Sobrang mahal ko to eh. Sakto pa. Yung birthday ng mama ko, February 11. So, parang, dedication ko sa kanya. Parang, ma'am, may business na ako. Alam, proud ka. Parang, may business na ako. Ano yun? February yan. Maganda rin kasi siya eh. Parang, para sa akin, sobrang special. Hindi, lahat ng tao nag-a-ask, birthday, Boots, na birthday mo ba yung February? Hindi siya birthday.
interesting lang siya talaga na month. Oo. Number 1, hindi siya yung month na walang 30. Oo, hindi siya kompleto So, na. hindi kompleto. Tapos yung month na yun, sobrang, laging, alam mo yun, pag February, sobrang lahat ng tao mapagmahal. Yung parang, nagbibigay, parang, ang ganda ng buwan na yan. Yung parang mag-i-stop yung mundo sa isang buwan na yan, na nakafocus sa isang concept, which is love. Na parang, ang ganda ng konsepto ng buwan na yan. Na parang ganun. Parang yun yung nakikita ko na if I express kung gaano ko mahal yung yung pagiging skateboarder or yung skateboarding, parang yun yung para sa akin, yun yung parang say ko sa mga tao. Kung hindi kayo familiar sa February Skateboarding, isa owned by Boots, tas para may team siya, mga taga Manila, di ba? Meron akong team sa Cebu, meron team ako sa Manila. Kung hindi kayo familiar, ito Instagram, papap natin yan dito, and kakalabas lang ng yun nga, skate video, naalala mo yung paborito kong video sa Transworld, ang title First Love. Tinitle namin ngayon First Love. Ito yung bago, yung nag-launching kami dito sa shop. Pop natin yan dito, kung hindi niya para panood. Ito yan siya. Sobrang blessed. Sobrang blessed ng time na yan. Going back tayo sa art mo, sa art na to, nag-drawing ka na, nagagawa mo na yung mga ganyang bagay, gumawa ka na ng sarili mong brand, ikaw nagpiprint. Paano naging tattoo ang art mo? Ito ngayon. Well, malaking skateboarding community. This time, na-introduce ako, yung kaibigan ko, in-introduce ako sa isang tattoo shop. Na Cebu. Okay. Isang tattoo shop. Tapos, parang proud yung tropa ko na, may, kasi yun, every sinulog, malakas yung henna tattoo. Kasi, dapat bordado yung mga tao nung time, pag sinulog. So, nagtrabaho ko as a henna artist. Yun yung una, yan yung pinakauna. Ang pinakauna, yun yung henna art. Henna lang, nag-henna ako. Ano ba yung henna? Parang drawing mo lang talaga? Literal? Chemical siya. Na nag-i-stay sa skin for at least a week. Tapos, yun, i-draw mo lang siya na parang design. Mostly nung time na yung tribal yung uso eh. Kung marunong ka mag-drawing, kaya talaga? Yeah, kaya. Sobra. Ano lang talaga, control ng henna, parang i-press mo lang talaga siya. So, i-control lang siya. And habang nandun ako, nasa loob ako ng tattoo shop. So nakikita ko, wow, sobrang yung ginagawa ng mga tattoo artists ito kakaiba. Ano yung first tattoo shop na yun, yung napuntahan? Draki Tattoo Shop. Buhay pa yan. Ngayon wala na. Pero they're also the owner na ngayon, sila Unsavage Tattoo, na gumagawa na ngayon ng si Sir Joel, yung husband ni Ana, ni Unsavage, sorry. Siya yung unang amo ko. Tapos, basta sobrang naging close kami. Nagsimula ka sa henna. Oo. Tapos, Nag-evolve ako kasi nakikita ko yung, basta, nung nakita ko yung nagtatattoo dun sa shop, parang kakaiba yung feeling eh. Alam mo yun, na ginagawa nila yung design, na alam mong nasusugatan yung tao, pero at the same time, alam mo yung art mo na i-stay yun sa isang tao. Tapos wala ka pang tattoo at this time? Wala pa akong tattoo this time. So, wala pa akong tattoo. Wala pa idea sa sakit. Wala pa akong idea sa sakit. Wala pa akong idea sa lahat-lahat. So, parang, na-blow yung mind ko. Yung paano siya ginagawa. Na parang, wow, sobrang ganda pala nito. Kasi, yun nga, nagagawa mo yung design mo, nasa canvas na isang skin ng tao. Parang, na-amaze ako ba? So, parang, after nun, lagi na ako tumatambay sa shop, lagi na, kahit wala kaming job, lagi ako tumatambay sa shop, yung parang, gusto ko lang talagang matuto. Ako yung batang, ang daming tanong sa isang shop. Okay. Yun. Paano nagsimula talaga? Sino nagsabi sa'yo, gawin mo na nga to? Walang nagsabi sa akin, parang nag-ipon ako ng pera, naalala ko 3,000, nakabili na ako ng parang machine eh, parang China na machine. Pero wala pa yung power supply. Kasi noon kailangan mo ng power supply. Kailangan mo ng power supply, kailangan mo foot switch, kailangan mo ng grip, kailangan mo ng, ang dami mong kailangan. May steps pa, sobrang daming steps pa. Kung mag-i-start ka ng tattoo, ang dami mong kailangan. Hindi kagaya may Shopee na, wireless na lahat. Hindi doon ngayon, naka cartridge na. Noon, bibili pa ako sa mga OG na ginagawa pa nila yung needle na yun. Ginagawa nila yung needle na yun, bro. So, bumibili pa ako nung needle nila. Sobrang, parang
pag sa tattoo industry noon, parang pag tattoo artist ka, sobrang legend ka talaga kasi ikaw yung parang, alam mo yun, parang artist ka talaga para sa akin ha. In a young guy na point of view ko sa akin sa mga tattoo How young artists. were you at that time? 20 plus na ba? 20 plus, 20 plus. So, I was like, parang, this is my skateboarding career. Pero, nakita ko yun, sobrang pag sinabing tattoo artist, parang sobrang bilib na Astig bilib na, talaga ako. sobrang astig na, Sobrang ano ako, na hook up talaga ako sa industry, sa community ba. Paano nagsimula talaga? As in, Ayun, yung, bumili ako ng machine, Hmm. trinay ko sa kaibigan ko sa bahay. Sinong kaibigan mo? Yung first na tinatuan ni Boots Brandon, sino? um, well, ano siya eh, nag-inuman kami, tapos meron akong binuong machine, tapos, shinare ko lang na, uy, Brad, may machine na ako, ganito, ganyan. Sino gusto magpa-tattoo? Alam mo ng mga skater, wala pa. Mga logo ng ano, di ba? So, sige, boss, tatuan mo kami. Parang alam mo yun, walang gloves, whatever. Inom ng tanduay dyan sa gilid. Tapos, naalala ko yung, yung ink cups. Yung tansan, yung sa, mga Pepsi. yung sa tanduay ba? Takip na. Tapos, alala ko yung ink ng Sidler, yung sa pentel pen. Pwede ba yun? Pwede yun. Yan yung mga ink ngayon na nag-green. yung nakita nyo ngayon na nag-green. Yung mga tito natin, yun yung ink na yun. So, bibili ako noon na time na yun. Nilalagay yun sa tapos nilalagay ko yun sa tansan na na lagayan. Walang gloves or whatever. Tata ko yung mga tropa. Kamusta naman? After ng unang tattoo ko, bro, ayoko na mag-tattoo. Ano bang una mong tinato? I think parang siya parang character ng ang malupit nun, nakakatawa. Unang tinato ko, pa siya, mahilig kami Marvel vs. Capcom na game. Naalala mo si Shomagorat, yung isang mata, parang octopus. Hindi naman. So, yun yung unang tinato ko kasi gusto ko yung character na yun. So, dinowing ko siya sa skin ng kaibigan ko. Tapos, parang the whole time, parang pacing ng buhay ko, siya yung laging dinodrawing ko. Siya yung laging character ng ano drawing pangalan? ko. Sorry. Shumagorat na... Ito, lagay natin dito ba sa mga... Marvel versus Capcom. Siya yung unang character na gustong-gusto ko. Na, tas lagi ako nagdodrawing sa kanya. So, dinowing ko siya sa kaibigan ko, tas tinato ko siya. Parang, yun yung parang na-hype ako kasi gusto ko yung character eh. Tas, nagtato lang ako dun. Bro, nabanggit mo kanina, nagtattoo ka first time, nagawa mo yung gustong gawin. Ba't ayaw mo na bigla? Nung una ko siyang na-try, bro, yung kaibigan ko nakita ko nasaktan. Alam mo yun? Parang, oh shit. Parang hindi siya pleasing. Alam mo yun, habang nagtatattoo ka, nakita mo na dugo. Hindi ako marunong na Lilinisan yun, di ba? Iba kasi, pag marunong ka na mag-tattoo, hindi mo na siya makikita nagba-blood out or whatever. Kasi consistent na yung lining mo eh. Okay. Nung time na yun, hindi consistent. Nakikita mo, first time. Pak, may ink tayo mo. Walang ink. Gagano yung dugo mo. Oh, shit. Parang alam mo yun, parang di ko pa gamay kung gano'ng kalalim, gano'ng ka So, unang tattoo ko, diretso sa skin ng tao. Hindi ako dumaan ng practice skin. Hindi ako diretso sa tao. So siyempre experimental, parang hindi tama kasi hindi ko makikita yung ink. Wala talaga yung shading. Wala talaga, bro, pangit talaga ng tingin. Kamusta, sabi niya? Nagalit naman ba? O? Ang nakakatawa ngayon kasi nagkita kami last week before ako pumunta dito. Sino pa nga pa? Si Ulysses at si Jason. Kasi nung time na yun, ang dami kong may tinatawanan ng mga tropa ba nung time na yun. So parang sila din yung kasama ko last week before ako pumunta dito kasi nandun pa rin yung tattoo. Nandun pa rin yung tattoo nila. Sabi ko, cover up natin. Naroon na ako. Sabi niya, no, iwan na lang to, Boots. Tapos tatuan mo na lang akong bago. So parang gusto nila na makip nila yung unang tattoo ko. Tapos yung bagong tattoo kong gawa. Yung parang proud din sila na, uy, ito yung una ni Boots, ito yung sunod. Na parang, wow, parang respect din ako sa kanila na parang gusto nila i-keep ba yung authenticity ng tattoo ko noon na di ko naman ako proud na i-post or whatever. Yun. Well, ang nangyari na
talagang na-hook up na talaga ako, bro. As Okay, in, okay. hook up na ako into tattooing na Gumaling ka dahil sa pagpaulit-ulit lang na ginagawa and you're giving tattoo away for free. Free ang lahat ng free una. pa, free. Yeah, for free pa. Well, during my time, may nangyari sa buhay ko, bro, na nag-stop ako bigla sa Okay. lahat ng ginagawa ko. Okay. Ayun, yung parang around that year, may nangyari sa amin. Naalala mo, Sir Earl, yung best friend ko, nagbibigay sa akin ng stuff. Ano nangyari, bro? Nag-skate kami sa downtown. Merong ng baril sa likod sa amin. Merong binaril na nag-skate kami doon sa famous spot sa National Bookstore na 3 stairs. Nag-skate kami doon, tumambay kami. Magkatabi lang kami. May biglang bullet dumaan na-feel ko sa likod ko. Sa neck ko ba? Bakit? Ba't saan galing yung bullet Yung time na yun, bro, sobrang gulo ng Cebu. Okay. Tapos, ang daming barilan, whatever. Ano nangyari? May nag-shoot out, whatever. Na-feel ko yung bullet dumaan sa likod ko. Grace, Bigla ako ano ako, tumba ako. Tapos, nakita ko na lang, Sir Earl, natamaan sa noo. the fuck? Yeah, bro. As in, Sobra, man. As in, natamaan sa sobrang traumatic niya kung isipin mo Sobra. So, and that was your best friend at that time yeah. na And imagine mo, siya yung taong tumulong sa akin. Since day one. What year was this? Kung This is around 2007. Rest in peace, Yeah. kay Earl. So, ito yung yung parang part ng buhay ko na naging quiet. Alam mo yun, parang sobrang dilim at sobrang naging, ito yung masaya, tapos biglang na ganun. Na sobrang ayoko na lumabas. Ayaw mo na gawin yung mga gusto mong gawin before. Ayoko na nun na parang yung kaibigan mo, nakita mo talaga in front of you. Ako pa yung nadala sa kanya sa hospital. Pinasang ko pa yung tao hindi ko kilala. Sa adrenaline ko ba? Papunta sa hospital. Na may patrol na dumating. Kinarga ko pa sila. Ako lang yung tao doon kasi lahat ng tao nagsialisan. Tapos ikaw nakita mo kasi yung tropa mo, malamang. Pero sobrang init na talaga ng likod ko. As in, as inch lang, bro. Pwede akong nawala na nun. So, nung time na yun na-realize ko pala na nakita ko talaga as in sobra. Tapos na-trauma ako for how many years. Hindi ako nag-skate, hindi ako nag-tattoo, kinalimutan ko lahat. Parang kinalimutan ko talaga siya lahat. Naging alcoholic ka ba nito? Naging alcoholic ako. Naging lahat na parang bisyo. Lahat parang doon ako nawala talaga sa point na yun na parang wala naman na yung best friend ko, wala naman na yung wala naman akong sa mundo, parang alam mo yun, ng time na yun. Nag-question na ako bigla sa buhay ko ba. May time ba naging suicidal ka doon? Dumating ako sa buhay ko na naging suicidal ako. Hindi ko na lang i-detail, pero dumating ako sa part na yon, sobrang dilim. At mabuti na lang ang pinaka-weird kasi ako hindi ako yung parang nag-share sa problema ko sa pamilya ba. So, mga 3 AM di ako matulog. Lumapit ako sa mama ko na parang di ko na kaya. Parang tapos na ako. Parang ayoko na. Alam mo yun? Tapos bigla na lang ako niyang nire-remind about redemption, about ito yung buhay ng ibang tao, ganyan. Kaya nga nilang mga buhay nila. Tapos naalala ko yung binabasahan niya ako about sa Bible, basta lahat ginawa niya para bumalik yung encouragement sa buhay ba. Lahat ginawa niya, parang lahat doon pinakalala niya ako ng pastor na galing talagang nag-addict na ganyan. Nakita ko yung positive side ng buhay. Pero hindi ibig sabihin may purpose pa rin yung buhay ko. Alam mo yun? Next stop ako lahat. Parang nung time na yun, parang yung redeem, parang yung roots, redeem mo. Si Jesus rin, redeem ka eh. Diba? Redeem mo buhay mo. Walang iba makakatulong sa'yo kundi ikaw lang eh. So yun yung laging tumatak sa utak ko. Redemption. Every day, parang pagising ko, i-redeem ko to. I-redeem ko tong araw na to. I just wanna survive for another day. Yun lang yung struggle ko. Kasi na-trauma ako, bro. As in sobra. Nakatakot yun. Ako inisip ko, as in sobrang, talaga, sobrang traumatizing. Hindi siya month,
dumaan ng 1 taon, 2 taon. As in, ako. Well, ang naging encouragement ko, nakilala ko 'tong si Pastor Rain. Siya yung parang naging na-look up ako sa kanya. Ang gulo din ng buhay niya. Mm. Na-remind niya sa akin na, "Ano bang passion mo? Ano ba yung gusto mong gawin sa buhay?" Sabi ko, "Wala. Skate, art, lahat. Yan. Eh di yun yung gawin mo." Yung parang okay. Parang slowly, bumalik ako sa passion ko. Doon ko na-realize, yun pala yung purpose ko. Mm. So yung parang, nung nakita ko yun, parang na-open yung mata ko. Tapos naalala ko si Earl, sobrang support sa akin. Doon ko ginalingan. Mm. Sabi ko, ito para kay Earl. Gusto kong maging magaling sa skateboarding, ito para kay Earl. Nung So, time na yun, Bumalik sa art. bumalik ako hanggang nag-art. Finokus ko talaga yung sarili ko sa kung ano lang gusto ko. Mm. Yun lang talaga finokus ko. Sinuportahan ako ng parents ko, lahat. Para nakita nila yung natutuwa na ako. Yung parang naging align na yung utak ko, lahat. Parang naging na ako, naging masaya na ako ulit. Parang sabi ko, every time na may achievement ako para sa kanya. Yung parang, yun talaga, yung parang, nung time na yun, sabi ko, okay, gusto kong maging magaling sa skateboarding. Ang nangyari, nakita ko ng DC, in-sponsoran ako. Kami yung pinakaunang sponsored skateboarders sa Cebu. Even sa Pilipinas. Wala pang team nun sa Pilipinas eh. So, kami yung una. Parang sobrang proud ko na parang sabi ko, shit, na-achieve ko Earl. Na-achieve. Lagi akong at least every week pupunta ako sa ano niya, dun sa sementeryo. At least sinasabi ko sa kanya achievement ko. Parang lahat yun, parang dinidikit ko sa kanya. Hanggang na-realize ko, ito pala yung dapat kong gawin eh. Ito pala naman talaga eh. Ako kasi naka-zoom out ako eh. Hindi ako naka-zoom in ba sa buhay. Parang yun pala talaga yung gagawin ko dapat. So yun. Nang time na yun, parang bumalik na yung passion, lahat. Parang lahat ng nagawa ko, parang okay, na-achieve ko na. Ngayon, habang doon yung sarili ko nagiging, challenge ko ng sarili ko. Para ma-maintain ko yung happiness ba na nangyayari sa akin. Doon na ba nagsimula yung Redeem Tattoo? Oo, doon na siya. So, yung part pala, sorry, cut ko lang tumigil ka sa pagtatattoo nun. Nag-focus sa skateboard ulit. Oo, skateboard ulit. Tapos bumalik ka na sa pag-art ulit, pagtatattoo ulit. Oo, pagtatattoo ulit. Ngayon, habang nag-tour kami sa DC, nag-tour kami sa Singapore, mostly Mindanao, dito Luzon. Lagi ako may dalang machine. So lahat ng tropa tinatatuan ko. Doon ko nakilala ngayon yung mga tropa ko ngayon. Yung mga nagtatattoo ngayon dito. Marunong ka na magtatuto o magaling ka na magtatuto? Marunong lang ako magtattoo nito. Hindi pa ako sumasali ng competition this time. Pero marunong na talaga ako magtattoo. Like fonts lang, ganyan. Doon ko nakilala sila Sammy Kagiwa, shoutout shoutout kay Tags. Sila habang dun sa career ko, nagtutour kami, parang dadala ko yung machine, parang nakita ko na parang mas confident na ako ngayon para mag-tattoo. Yung parang nagka-confident na ako bigla na parang gawin ko yung gusto ko. May pera ka na ba this time? May pera na ako this time. Yung pinaka-last ko na job is internet cafe, log in, log out sa yung mga gamers na Bantay ba? Bantay? O hindi na? Bantay ako. So, yun yung may pera na ako. May monthly income na ako. Sakto lang. First real job na mabayaran talaga monthly. Nagpass ka ng resume. First job ko yun. Yung pinaka-legit na job na lang. Tapos, habang nag-i-skate ako. So, yun yung parang naging first job ko. May pera na ako nun, sakto lang. Nakabili na ako ng mga setup kong machine. Tapos, habang nung may ako, graveyard kasi ako nun eh. Gabi hanggang umaga ako nun. So, after nun, nagpag-skate pa ako. May magagawa ka pa rin afterwards. Hindi naman sobrang nakapagod magbantay din, di ba? Wala, pagbata ka bro, walang pagod nun eh. Ewan ko ba, walang pagod nun eh. Alam mo yun, gusto mo ginagawa mo eh, di ba? Kulang na lang, ayaw matulog eh. Yung parang, alam mo yun, pero yun yung part na yun na sobrang double time ako. Ewan ko, parang yun talaga energy ko nun. Tapos, yun, dire-diretso na. Habang
yun, habang good yung career ko sa skateboarding, tinry ko naman mag-competition sa tattoo. Oo. Sino nag-push sa'yo? May Mga kaibigan, I'm blessed na na-surround ako ng sobrang gandang community ng tattoo artists. No, so, na-influence ako sila, Boss Ronnie Macapagal, pinakaunang tattoo artist bro sa Cebu, which is, pa-plug ko na lang, ang next podcast ko is siya yung guest ko. So, shout out, ano na lang, check out nyo lang yun. Kasi si Boots may sariling podcast pala. may sariling podcast. Bad Titos, diba? Meron kaming Bad Titos, tapos meron akong More Than Ink podcast. Lahat yan lalagay. Ito, more on tackle sa tattoo shop yan, diba? More on, More Than Ink is more about tattoo and life in general. Lahat yan. Dito, post natin yan dito. Bad Titos is more about the titos and the titas na they're making different in our community. May episode ka kay Bugoy, diba? Meron kaming episode ni Bugoy na Koy, sa More Than Ink at sa Bad Titos. Maganda yun. Nagko-competition ka na. Nanalo ka na. Nag-champion. Sa tingin ko, siguro dumaan pa ako sa mga 10 sali before ako nag-third place. So, unang panalo ko, third place. And then, habang tumatagal, gumagana. Kasi nung time na yun, wala pang Instagram, wala pang social media. The way lang na ma-prove mo na mag-trust yung mga tao sa'yo is through competition. Pag competition, pag nakita kanilang nananalo, that means, legit ka na, marunong ka talaga, magaling ka. So, yun yung marketing noon. Kailangan mo manalo ng competition. Ano ba yung dut-dutan? May story ako sa dut-dutan. Magandang story ko. Sobrang maganda yung experience ko ng dut-dutan. Dami ko natutunan, dami kong na-experience. So, during this time, habang nagtutour ako sa DC, meron kaming demo dito sa Manila. Kasama ko si Nigel Houston that time. Habang every time na meron kaming couple of days na break, nag-apply ako sa Culture of Ink. Shout out. Sa Anunas, QC. As a guest artist. Doon ko nakilala si Aldrin Jimenez, si Rexon Bueta. Lahat doon na naging tropa ko dito sa tattoo industry, doon ko nakilala. Pumasok ako sa tattoo shop nila. And then, nag-offer yung amo namin na kung gusto ko bang maging part sa booth nila sa dut-dutan. This time, parang hindi ko pa talaga alam na kung ano yung dut-dutan, hindi ko pa talaga, pero may time ako noon, tapos nag-focus ako, sige, sali ako. Kasi, nung naririnig ko na yung dut-dutan naririnig ko na galing kila Carlo Gabiana, galing sa kanila. Pero hindi ko alam kung anong experience doon. Pero one of the biggest tattoo convention sa buong Pilipinas, di ba? At pinangarap ko na talaga. Naririnig ko lang siya. Hindi ko siya nakikita. Pero narinig ko naman siya. Parang pangarap ko din maging part doon. So yung parang shit, parang may ganito pala. May ganito pala kalaking convention. Tapos, 2014, yun. Na nasali kami doon, kami ni Aldrin. Shoutout Aldrin bro, isa sa pinakamagaling sa Pilipinas. Shoutout. Nasali kami. Hindi ako nanalo noon. Hindi ako nag-place, hindi ako whatever. Pero ang dami kong natutunan. So ngayon, sobrang hungry ko. Lumabas na naman yung mentality ko as a skater na parang gusto kong mag-strive, na gusto kong gumaling, gusto kong gumanyan. Minisyon ko talaga from that year hanggang next year, gumawa ako ng isang buong backpiece. Okay. Hirap nun ha? Para i-compete sa dut-dutan lang. Dedicated sa dut-dutan lang. Tapos, after 2015 bro, kinumpit namin. At ano nangyari? Kamusta? Ako yung champion. Number 1 champion. May picture ka ba na meron tayo. Ipapop natin dito yung mga gawa ni boss. Ito yung unang champion. Crazy. Yun yung unang champion. Ito yung unang sa champion. Sa backpiece category, man. As in, parang alam mo yun, yung parang vision ko na siya. Yung parang dineclare ko na sa sarili ko na mangyayari to. Paano ka nagpa-practice ng ganun? As in, may binabackpisan ka na ibang tao? Yeah, libre lahat. What? Wala akong pakialam kung anong oras na. Nakailang practice ka sa ibang tao? Marami bro, marami. Hindi ko mabilang. Ang marami siya, marami talaga. Wala akong ibang ginawa. Parang bumalik ako sa pagiging skater ko na nayayang ako na parang gusto ko mag-kickflip,
ilang Attempts. gabi na hindi ko malan, 'di ba? Parang doon ako na humugot ba na gusto ko talagang gawin. Gusto ko talaga siyang Tas gawin. yung game time na, yun na talaga. Hanggang umaga, alam mo yun, parang wala akong pakialam. Ilang oras, ganyan, parang hanggang nagbumunga, nagbunga. Kamusta? Champion ka na. Kamusta nangyari sa Ayun, after na bumalik ng Cebu, bro, doon lumaki yung karir ko. Shoutout Dututan. Yeah, Natututan. yun yung talaga nagpakalaki ng karir ko. After nun, nagpatato sa akin si Kichi Nadal. Yun, sunod-sunod na yung mga artista. Pero wala ka pa sariling shop. Ang shop ko nun, bahay. Kwarto ko. Okay. Oh, so kwarto ko pa lang yun. Pero may Facebook na ito. Meron na kaming Facebook. Ang funny kasi, tinawag ko na yung shop ko as a Redeem. Redeem na tattoo. Redeem tattoo na talaga kahit nasa kwarto ko pa lang. So, pangalan mo na yung Redeem at that time. Redeem Tattoo. Kung anong pangalan nito, yun na yun. And the first shop was sa kwarto mo. Sa kwarto ko. Kompleto ba gamit? O... Hindi siya kompleto, bro. Sketchy talaga. Sobrang sketchy. Sa bahay. Sa bahay lang talaga. Sobra. Wala. Si Kichi pumunta doon. Sketchy talaga. Sobra. I mean, si Kichi Nadal pumunta doon. Si Kichi Nadal, no. Puro ako home service. No. Okay. Nakakahiya eh. Hindi ko makayang papuntahin si Kichi Nadal sa bahay namin. Yung entrance pa lang, may naglalaba. May nagmamadyong dito. Hindi ko kaya, man. Pero slowly, parang nakikita ko yung value ng gawa ko at nakikita ko yung value ng karir ko. Sabi ko, may papupuntahan to Daanin mo nga ako sa how much did you, kung magkano yung kinikita mo sa client mo before hanggang dun sa point na yan. Una kong kita sa tattoo is 200 pesos. Okay. Yun yung pinakamalaki. Naalala ko na sobrang saya ko na nun. Hanggang parang nag-level up ako na parang, okay, kailangan ko pa lang ng ganito. Kailangan ko ng sterilizer. Kailangan ko ng bed. Kailangan ko ng ganito. Slowly, nakikita ko yung client ko, nagtitiwala naman. Yung parang confident na ako slowly sumisingil ng 1,000, 500, 1,000. Naalala ko yung minimum ng buong Cebu noon nasa 1,000 pa. So ako mga nasa 800 pa ako, ganyan. Hanggang nangarap ako, hanggang sabi ko, okay, ang nangyari, ang kwarto ko, tinanggal ko yung bed at ginawa ko na talaga siyang tattoo shop. Na parang setup na May talaga. picture ka ba nito? Meron pa. Hanapin ko sa Facebook. Natin dito kung kaya natin malagay. Yun nga, yung parang na-set up ko na lang talaga siyang tattoo shop talaga siya. Hanggang nangarap na ako na parang gusto ko pang mag-grow, gusto ko pang mas matuto, gusto ko pang mas ma-challenge sarili ko. Ang ginawa ko, naghanap na ako lumabas na ako sa comfort zone ko. Nagtrabaho ako ng tattoo shop, nag-guest, na ganyan, para matuto ako. Pero at this time, yung pera na kinikita mo dito ay sa tattoo lang. Wala sa iba, walang ibang walang ibang sources. Tattoo tsaka yung printing ng time. Nag-printing ka pa rin. No, nagpe-print pa din ako nun, consistent. So, yun yung parang income ko. Nag-stop na ako dun sa internet cafe na job ko. Nag-full time na talaga ako sa ginagawa ko. Kumikita ka ng pera, magaling ka mag-save. Masasabi mo, magaling ka mag-save. Actually, yun yung pinakahuling natutunan ko sa career ko. Ang pagsisave ng pera. Kasi minsan nga nag-aano pa tayo, nag-i-struggle. Ang tao, ako kasi parang kung may gusto kong gawin, parang nag-i-step forward agad ako, which is ang dami kong natutunan sa part na 'yan. Nag-guest tattoo ka na, nalabas mo na yung mga talent mo, na may mga clients ka na paulit-ulit, kailangan nag-decide na I'm gonna make my own shop. Yeah, siguro yung burdensome, parang na-bored na ako. Na ako lang yung nasa loob ng shop ko. And gusto ko din ma-challenge sarili ko. May rent na ako, gusto kong ganun. Parang, before no, nagtrabaho pa ako sa iba-ibang tattoo shop. At ang dami kong natutunan sa loob ng tattoo shop nila. Taon din to. Taon din to. Marami din akong naging failure. Nag-open ako. Actually, nag-try ako mag-open kasama yung mga kaibigan ko. Walang nangyayari. Puro nga kayo magkakaibigan. Ang nangyayari, puro lang inom. Alam mo yung parang walang seryoso ba? So, pero shop na yan, ha? Shop na yun. Legit na, bro. Shop na talaga. Pero, yan nga, pag young ka, tapos magkakasama kayo, puro close kayo di ba? Puro nga magtatropa, may band studio, may skate shop, may tattoo shop. Bro, imagine. Ganda rin yun, ha? Sa isang lugar. Sobrang rock and roll, bro. Sobrang malaki yung lugar. Malaki siya. Siguro, malaki siya. Natutuwa ako nung time na yung experience. Pero, the more I get into my career sa tattooing, parang gusto ko maging professional din.
na parang gusto ko din yung client ko may sarili akong area na dumatambay yung client ko, tahimik, ganyan. Alam mo yun, nag-grow na yung gusto ko ba sa nakita ko na yung vision ng tattoo shop ko na parang okay, okay to magandang experience pero it's time for me to step in another level sa career ko. So parang ayun, lumabas ako, nagtrabaho ulit ako ng tattoo shop. Habang nag-ipon ako, doon nakita ko yung unang spot namin sa Escario. Maliit lang, mga siguro I would say mga makasya at least 5 tao. Magkano upa din? 7,000 that time. Mahal na yun. Mahal na yun, at the sobra. time. Para sa akin, mahal na yun. Pero confident na ako those time kasi dumaan well, ito before to nagdututan. Confident na ako nun kasi may sariling clientele na ako eh. Yun, parang nakikita ko okay, makapag-rent ako. May Ganyan, mga ganyan. repeat customer na rin talaga. Sobrang may mga repeat customer. Hanggang yung marketing ko, yung parang nag-i-evolve na din. Wala ka ibang partner dito? As in, pera mo lahat to? Ngayon, yung this time is pera ko lahat yun. Yun nga yung parang naging na-push ako kasi number one, wala akong ibang, hindi naman ako pwedeng humingi ng mama ko sa renta kasi diba, wala din. Yun yung parang nag-matured ako na okay, isi-save ko na to sa rent, sa ito, ganyan. Parang natututo na din ako gumawa ng business plan, ganyan. How was the first? Yung mga... Struggle, bro. Unang marketing ko first months pala. First months, no? First year. First year. Unang marketing ko nakakatawa kasi malapit kami sa Ayala Mall. Unang marketing ko, before ako pumunta ng shop, didiretso ako sa Ayala Mall, papunta sa Boss Coffee. Ang investment ko is isang coffee lang. So, ang investment ko isang coffee lang. Tapos, iinom lang ako doon, maghahanap ako ng foreigner or kliyente na may tattoo. Tapos, nagprint ako ng parang flyers na pixelated pa. Basta may yung number ko doon at email. Binibigyan ko yung foreigner, whatever. Bigay-bigay lang ako doon, bro. Hanggang parang naging kaibigan ko na yung mga tao doon. Kasi araw-araw akong pumupunta doon. Di ko alam, nabigyan ko yung isa doon. Isa pala siya sa manager ng event organizer sa buong Ayala. So, nabigyan ako ng chance, nag-booth ako sa loob ng Ayala Mall na nagbibigay kaming flyers doon at gumagawa kami ng tattoo. Mind you, yung mall noon, yung parang sobrang conservative pa ng setup ng ng tattoo, di ba? Pag nasa mall, parang hindi pa normal na. So, yun, bibigyan lang kami. Bro, out of nowhere, nabigyan ko yung isang tao doon, Australian guy. Tattoo artist pala siya sa Australia. Hanggang ngayon, naging close friend ko. Tinulungan kami lahat. Tinulungan ako. Hanggang nakabuo ako ng sobrang gandang tattoo shop. May team ka na ba nito at this time? Nung time na yun, may team na ako. Team kami mayroon akong 2 artists na si Koy Max at saka si Real J. Si Real J is si Koy Max, he owns his own tattoo shop na din. Si Real J, apprentice ko, hanggang ngayon nagtatrabaho pa din. Nandun pa din siya sa Redeem. Shoutout, 10 years na siya dun. So, yun. Yun yung unang marketing hanggang lumaki na siya. Paano mo napa-improve ang Redeem sa tingin mo? Sa tingin ko, malaking bagay yung travel sa akin. Travel? Kasi nung time na yun, nakaka-afford ako mag-travel. Nagsisave na ako ng money para maka-travel. Ibang bansa, Ibang bansa. Sumasali akong tattoo convention. Sa ibang bansa? Una dito, tapos nag-ibang bansa. Parang, ang dami kong natutunan. So, ang ginagawa ko, habang nagta-travel ako, nag-guest artist din ako sa mga tattoo shop. So, every time nag-guest ako sa tattoo shop doon, inaaral ko yung paano nila ginagawa. First time ko nakita, may shop manager sila. First time ko nakita, may assistant sila. First time ko nakita na meron pa lang silang protocol, mga ganito, ganyan sa tattoo shop nila. So, parang, wow, ang ganda pala. Kaya pala sobrang organized nila. So yun yung parang nakaano sa akin. Gusto kong lakihan yung shop ko. Gusto kong ganito, ganyan. Lumipat ka na doon sa place mo? Dito, galing dito sa liit. Sa tapat namin, merong isang buong bahay na for rent. Isang buong bahay siya. Yun. Lumipat ako doon. Doon na din ako tumira para makasave ako ng pera. Yun. Malaki-laki times 2 na yung laki ng shop ko sa shop ko before. So, parang times 2 rin yung renta? Times 2 din yung renta. So, yung challenge, times 2 din. Sobrang, bro, I think for 2 years, di ako nag-day off. Di ako umalis, di ako nag-travel, di ako gumimig. Lahat. Nandun lang ako sa shop ko.
Paggising ko, ako naman, mentality ko, sinasabi ko sa artist ko, ayoko magtsinelas kayo dito. Ayoko yung parang makita tayo ng client natin na parang kakagising lang. Bro, imagine, isang pintuan lang, papunta sa kwarto ko. Di nyo ako makikita magtsinelas pag lumabas ako dun. Pero may sarili akong kusina dun sa likod, may sarili akong sala. Pero hindi nyo makikitang nakatsinelas ako dun. Pagpasok ko na sa shop, yung pag tinit ko yung shop ko, talagang 100% business at 100% tattoo shop talaga siya. Yung parang ipipresent ko yung sarili ko, once nandiyan na yung client ko. Tapos nag-grow na siya. Nag-grow na. Kumbaga nagkaroon ka ng professionalism ng idea. Nag-grow siya nag-grow na sa point na sobra ba? Sumobra. Yun nga, lumaki na yung family ng Redeem hanggang yung mga lahat ng artists. Ang ginawa ko sa naging business plan ko is ginawa kong level ang si Boots Brandon, sineperate ko siya sa Redeem. Okay. So, ang nangyayari kasi noon, pag ang mga tao, pag nag-i-inquire sa Redeem, akalain nila si Boots Brandon magtatattoo sa'yo. So, ang nangyayari, naawa ko sa mga artist ko kasi ako lang yung lagi nagtatattoo. Syempre, wala sila kita nun. Ang ginagawa ko, in-encourage ko sila gumagawa ng different style. So, habang gumagawa sila ng different style, minamarket ko ng gusto. Para nakikita nila yung gawa nila. At slowly, lahat ng client, parang nagtatrust na sa Redeem as a tattoo shop na pwede lahat ng style. Ngayon, ang ginawa ko sa sarili ko, si Boots Brandon, nag-stick ako sa isang style. Para yung pumasok na client ko is yung style na lang yun. Ano ba ang style ni Boots? Ang style ko is fine line black and gray. So, di ako masyadong nagko-colored. Kasi pag nagdo-drawing ako, mostly charcoal or lapis. Daan natin dito sa mga hindi nakakita pa yung mga works mo. Daan natin dito yung mga sunod-sunod na mga pictures na And if you're interested, available ba si Boots? Ako naman is I'm 2 months advance booking sa tattoo. Kasi kailangan ko lumipad back and forth Manila, Cebu. So kailangan ko ng ahead of time, nakaset na yung schedule ko. So mostly, I'm already booked a month or 2 months before. Yan ang good problem, di ba? Well, yan ang good problem. I'm so blessed, man. Sobrang blessing na nagagawa ko yung ganyan ngayon na nakikita ko yung career ko na okay, habang nagmamanage ako sa shop at alam kong kumikita yung shop without lang sa akin yung parang nakikita ko yung growth ng shop ba. Hindi ba rin ang game ng ng pag-art, pagtatattoo, and managing people, managing a business? Anong tips mo sa mga tao na gusto magtayo ng sariling tattoo shop? Well, number 1 talaga, may heart ka talaga meron ka talagang willingness to sacrifice whatever happens sa shop mo. And you said kanina, 2 years kang hindi nag-day off. Yeah, man. Araw-araw ka pumapasok. Araw-araw. Walang gimmick, walang kung ano man. Yeah, wala. As in, focus ako. Di ako nag-skate. Hindi rin nag-skate, Di ako nag-skate. Hindi ko sabihin na hindi ako nag-skate. Pag sinabi kong nag-skate ako, yung hard na skate talaga. Kasi mula nun, nalagaan ko na yung kamay ko Oo, matik yun. Nalagaan ko na So, slowly yun. Ito dumating sa buhay ko, bro. Pinapili na ako. Skateboarding career at tattoo. Yung sponsor ko ng DC nun, sabi ko, last year ko na to. Hindi nag-end yung contract ko Pero pinili ko, sabi ko, okay lang. Makapag-skate naman ako kung gusto ko mag-skate Pero yung tattooing ko, natutuwa ako masaya ako sa ginagawa ko. And you're earning this much, di ba? I'm earning money and also I build relationship with my client. Doon ako natuwa talaga. And ang mga tao na sabi mo nga under sa'yo or yung mga tao mo sa shop, nababayaran mo sila. Kumbaga nagkakaroon sila ng opportunity. Parang natutulungan mo din sila in a way na nag-grow yung business mo habang nakatulong ka sa kanila. At nakikita mo din yung career nila nagbo-blossom din. Paano mo pinipili yung mga artist mo? Actually, ako naman kasi sobrang relationship build up ka ako Hindi ako yung parang mag-apply ka sa akin, yung portfolio, magaling ka, kilala ka na. Para sa akin, mas okay pa nga siguro kung wala ka sa peak, nasa dito ka pa lang at you're willing to learn. Kasi for me, mas gusto ko pang i-share yung knowledge ko sa mga taong hungry. So yung mga pinipili kong mga mostly artists, gusto ko yung mga artists na nakikita kong hungry pa din sila sa ginagawa nila. And para sa akin yung Redeem is a area na laging improvement yung laging outcome ba.
Kahit ikaw, Boots, may ganyan ka pa rin mentality. Hanggang ngayon, bro. Mm. Hindi ako magmamanila ngayon kung wala akong kasi confident na ako sa Cebu eh. Ba't ako pupunta dito at di ko naman comfort zone to. Parang meron pa din ako mentality na I wanna grow, I wanna learn, I wanna experience kung anong meron dito at para sa akin the best choice ever na ginawa ko kasi dami ko natutunan dito, culture lahat, community, dami ko natutunan. Yun yung parang motto ng Redeem ba? Yung masasabi mong difference of Redeem Tattoo sa ibang tattoo shop. Siguro ang different ng Redeem Tattoo dito sa amin is siguro yung the way yung relationship namin dito sa isa't isa at yung build up ng mayroon kaming community. Yung parang pag sinabi mong Redeem, meron kami sariling community na meron kaming following na solid na di ko naman sinasabi wala yun sa ibang tattoo shop, which is yun lang yung nakikita ko na bakit kami hanggang ngayon nandito after 10 years. Kasi meron kaming malakas na community na nagsusuporta sa amin. Every time may event kami dito, full pack talaga yung shop, full pack yung event lagi. Nakikita namin yung pagmamahal ng mga tao sa brand namin ba. So yun yung pinaka para sa akin, yun talaga yung nagsa-stand out nag-stand para sa out Redeem. talaga sa Shout Redeem. out sa lahat ng clients yan. Lahat ng client, shout out. Kung wala kayo, wala rin kami dito for sure. Nagkaroon ka na sarili mong podcast. Yung Mm. Bad Titos nga, nabanggit mo kayo na yun Yung More Than Ink podcast. Parang ba't mo naisip na gawin yan? That was during pandemic. It's so funny kasi sanay ako sa shop eh. Araw-araw ako sa shop eh. Tapos imagine mo pandemic. Biglang stop lahat. Kahit ba pagtatatot? Siyempre, kasi ano ka eh. Paano pala yun? No? Kontak ka ng tao eh. May involvement ng dugo. Lahat. Pero for me kami kasi as a tattoo artist, alam na namin kung paano mag-sterilize. Alam namin yung contamination, lahat. Pero paano ka kikita nun? Wala kaming kinita. Nagbabayad ka ng upa? Oh, ito nangyari. Aside sa tattooing, meron akong extra talent. Thank God. Thank you, G. Na may sarili ako, may ibang skills din ako na natabi, which is carpentry. Ako yung nagbi-build. Ako nagbi-build ng shop. Ako gumawa ng flooring dito, ito, ako gumawa nito. Lahat dito, ako gumawa nito. Ang nangyari, si Marjeline Didal, Olympic gold siya, Asian Games gold medalist. Kailangan niyang meron silang budget for travel for her to training for Japan Olympics. So ang nangyari, biglang nag-pandemic, di sila makapag-travel. So yung budget na yun, gusto nilang gumawa ng training facility sa skate park para kay Marjeline, para sarili lang niya. Sarili niya para makapag-train siya. Cebu Pride din yan siya, diba? Cebu Pride, bro. Philippines Pride. May sarili siyang gym, shower, lahat. Skate park na 500 square meter. Alam mo sino hinire, bro? Ako yung hinire. Galing. Design, hanggang sa paggawa. As in, ikaw yung pumupunta. During pandemic. God damn. So, ang ganda nun. Nag-meeting yung buong Red Bull. Shoutout Red Bull. Sila yung reason eh. Sila yung nag-sponsor nun eh. Buong Red Bull worldwide, bro. Ka-meeting ko. Pinilisin ko yung design. Yung design na yun, base yun sa mga gusto ni Marge. Mga gusto na pang Olympic setup talaga. May big section, may small section. Parang training talaga siya. Maliit hanggang malaki. So, lahat yung dinesign ko in a span of 2 months. During pandemic to, walang kita, and then gumawa ako ng design. Na-approve naman. Na-approve hanggang dumating na kami sa part ng pagbi-build. Ayun, sinimulan na, bro. Yun. During pandemic, doon ako parang, di ba nag-stop ako nag-skate? And doon ako bumalik ng skate. Kasi lahat ng obstacle mo, kailangan kong i-try. Testing muna. Iti-testing ko kung safe ba kay Marge. Kung kaya ko ba. Ito, ganyan. So, syempre, ang maganda doon, ako nag-design na sa skater, mahal na mahal ko yung ginagawa ko. Alam ko yung flow. Alam ko yung feeling, paano sakyan yung obstacle. Hindi siya yung parang nagde-design lang ako. For the sake lang. For the sake lang.
dahil ito yung design. Ako, talagang tinay ko lahat ng obstacle before ko ano kay Marge. Pag may binago siya, gusto, yun yung ginawa ko. At that time, yun yung income mo. Yun yung income. Pinaka-income na ano. Tapos bumalik na, tapos na yung pandemic, bumalik na ulit tayo sa tatuan. Well, yun yung income. Sobrang blessed ko nun, bro. As in, nakaipon ako ng pera habang close yung shop ko. At the same time, nung natapos yun, doon ako nagsimula ng podcast. Na wala na akong magawa, na parang gusto kong may kausap na tattoo artist. So ginawa ko, si Boss Ronnie na alam mo yung unang tattoo artist sa Cebu. OG. Video call, tapos dinalive ko lang siya. Na boss, kumusta? Kumusta yung tattoo industry? Paano ka nagsimula? Yung parang ganun. And so funny nga, na-encourage na lang ako na parang gusto ko lang talagang gustong gawin na lang. Na kasi na-miss ko yung may topic na tattoo, ano yung style ni Boss Ronnie, ni Ann Savage. Bini-video call ko lang yung mga tropa ko, bro, tapos live ko. Tapos napapost na sa YouTube, yun na yun. Di pa ina-upload. Wala lang. Live ko lang talaga siya sa Facebook. Wala lang, ang daming engagement ba. Na parang, gusto kong gawin to February Skateboards na yung may team ka ngayon. Kaya banggitin ko sino yung mga nasa team nyo ngayon. Kasi may isang tropa I think may tropa kami doon na nag-ano si Neil. Si Neil. Si Sesh ba? February. Yun nga, yung parang career ko into tattooing hanggang nagka-tattoo shop na kami. Parang na-realize ko kailangan ko pa din talagang alagaan yung sarili ko. Bro, pag nagtatattoo ka, araw-araw ka nasa aircon, nakaupo, wala, buong araw kang ganun. Na-realize ko na kailangan ko pa din magpapawis. So, ang ginawa ko, yun nga, after ng pandemic na yun, bumalik ako nag-skate. Gumawa ako ng skate park sa backyard ko sa Cebu. Kasi sarili mong skate Meron park. akong skate park. Meron akong skate park sa backyard. Parang yun na yung parang cardio ko tapos gym. Parang cardio muna ako, skate tapos workout. Parang yun yung naging trip ko. Tapos parang na-realize ko, shit, gusto ko pala talagang skateboarding. Alam mo yun. So parang ang love ko for skateboarding bumalik na parang, well, pwede ko nang gawin, marami na akong oras ngayon pwede ko nang why not treat ko yung sarili ko sa gusto ko, which is skateboarding. And you may resources ka na may resources na ako, may funds, meron na akong ability, meron na akong knowledge paano siya itakbo. So parang, okay, gawin ko to. At the same time, parang, okay, tumulong ako sa mga bagong generation na bata. So mostly, kinukuha ko ng mga rider ngayon. Hindi ako naghahanap ng mga nananalo na sa competition. Ang importante sa akin ngayon is yung style. Paano ka mag-skate? Paano mo dinadala yung sarili mo, buhay mo? Parang, para sa akin is, skateboarding kasi is lifestyle Yung parang nakikita ko yung isang batang to, parang love na talaga yung skateboarding. Parang, you see yourself. I see myself sa isang bata na yan. So, yun, si McCoy, unang kinuha ko na rider. Si McCoy, nakilala ko siya, I think he's 13 years old. Nakilala ko lang siya sa random na spot na pumunta ako sa Mormons na church kasi may spot doon. Pero closed nung time na yon. Tapos yung bata na yon, siya yung nag-guide sa akin sa next spot. Siya yung bata. Tapos nakita ko nag-progress. Ang galing. Kinuha ko siya yung una. Tapos si Dorot, si Anthony Dorot, siya yung parang nagtrabaho siya sa tattoo shop ko as a assistant. Tapos sobrang galing din mag-skate pero ang dami niyang nangyari sa buhay niya na kailangan niyang bumawi ba. Na so parang, Ruth, hanap mo ako ng team. So basically siya yung parang naging outlet ko sa labas ng tattoo shop ko. Siya yung naghahanap ng mga rider hanggang yun nga, si Makoy kasi given na yun alam ko nang kukunin siya So sunod-sunod na yun, si Jo Marie, siya yung naging puro mga Cebu to, di ba? Puro Cebu na. Jo Marie hanggang bumuo kami, nag-hire kami ng videographer, si Jmar, at si Emags. Well, ang nangyari si Jmar, nahalata akong sobrang galing din mag-skate. So from filmer. Jmar Cebu o Jmar sa Manila? Jmar Cebu. So parang nakita ko, shit, ang galing din ng batang to. So yung parang
naging filmer siya at the same time gumagawa siya ng part din sa skate niya. Hanggang Manila na ako nun, may tattoo shop na ako dito. Si Neil, ang una kong naging tropa si Ish. Dahil kay Sammy. Sa crew nila. Nakita ko si Ish, ang ganda ng style ng batang to. Galing na yan. Tsaka lagi siyang innovator yung batang to eh. Alam mo yun? Siya nagtatahi ng sarili niyang pants. May sarili siyang style. So yung nakita ko yung parang yung style ng batang to talagang skate lang talaga eh. No? Parang alam mo yun. Ay, nabot ng mga bagets pa yun si Ish eh. Nakikita ko sa mga gigs minsan. Parang DC yata. Sponsor ba ng DC? Sponsor by DC din. Sponsor din ng DC. Ang nakakatuwa, gumawa kami ng video. Si Ish, ang nag-shoot ng video sa kanya, si Neil. So, pinalipad ko silang dalawa sa Cebu. Talaga. Hindi pa part ng team si Neil noon. Pinalipad ko siya. Basta pinalipad ko sila sa Cebu para mag-shoot ng video. Which is si Neil yung nag-shoot ng video sa part ni Ish. Ang nangyari, nakita ko yung style ni Neil. Well, nakikita ko na itong batang to, nagmo-model sa MNLA, lahat na parang, okay, ang ganda na ng style ng batang to. Parang, okay, hanggang naging close kami doon sa Cebu. During the Cebu trip, parang, parang deserve ng batang tong maging part ng team. Which is, din nangyari, kinuha ko siya, yun, nabuo yung buong team. Tapos, nadagdag si Kulay, yung parang tinatawag ng fashion killer, kasi siya yung hindi nagtatahi ng damit niya, parang ganyan. Nagko-customize siya ng damit niya, parang ganyan. Nakikita ko ang ganda kasi nung parang versatile yung team kasi sila may sarili siya ng iba-ibang fashion. At saka iba-ibang style. Iba-ibang style ng skateboard. Paano sila mag-skate. Yan din yung ginawa mo sa Redeem. Diba? Ganun din. Parang ganun din sa Redeem. Sa Redeem naman, puro naman tropa ko noon. Sammy Kagiwa, Tag Sign, si John D, si John D, si Polly, si Kuya Don. Sila naman, iba-ibang style. Kat Pararia. Ganun din. Sa Cebu din, sila Dupe, sila Gab, sila Kevin, si Kim, yung apprentice ko. Sila din, may sariling style din sila. May sarili din silang different style. Which is nagugustuhan ko. May ma-add ka ba sa Redeem Tattoo kung if you wanna say something about you mean, sa ngayon, kamusta siya ngayon? Sa Redeem ngayon, sobrang blessed kami. Sobrang, ang nangyayari ngayon, ako kasi ngayon, is nakafocus ako sa business side talaga ng tattoo shop. At mostly, hindi ako masyadong nagtatattoo sa mga walk-ins, ganyan. Mas pinofocus ko yung business side at inaalagaan ko yung team namin. And again, ibang game ang tattoo artist at entrepreneur. Iba siya. Ang kagandahan ng ang kagandahan ng being a tattoo artist at being a businessman. I think para sa akin being a tattoo artist dapat ka maging businessman eh. Kasi number 1 involve mo yung pera. And number 2 involve yung relationship mo sa client, which is ang business kasi para sa akin, malaki yung impact yung relationship mo sa kliyente mo. Kung ano yung product mo, dapat you represent your product. You represent ano yung binebenta mo, whatever. So for me as a tattoo artist, as a Redeem, our main product is tattoo. So lagi kong sinasabi sa team is ang product natin is tattoo, which is given na yan. Okay, magagaling naman lahat. Ang importante sa atin, yung experience ng client sa loob ng shop natin. Kung ano yung nafe-feel nila, kung ano yung feedback nila sa atin, yun yung pinaka-importante. And I'm so blessed na lahat ng artist dito marunong makisama sa lahat ng client namin. At natutuwa ako na imagine, let's say, mahal si Boots, mahal yung single niya. Dito na lang ako kay pero ang nangyayari, magpapatattoo sa akin at tapos i-collect lahat ng artist, bro. Mostly client namin, i-collect nila lahat ng artist dito. Sabi ko, natutuwa ako. Kasi nakikita ko yung value ng shop ko eh. Nakikita ko yung paano siya, ano na yung tingin ng tao sa Redeem ba? Ano yung parang, pag-redeem, quality talaga yan. At lahat ng style kaya nila. At pag nasa Redeem ka, maganda talaga experience mo dyan. Okay. So yun yung parang natutuwa ako sa community namin. Nabibuild up namin at lahat kami nag-i-strive for
greatness talaga. Each one of us. And yan ang pinagkaiba ng Redeem Tattoo sa Yeah. ibang tattoo shop. Kaya naging success. So, cheers tayo dyan, Boots. Cheers. Iba rin talaga. Patapos na Yeah. yung natin yung podcast Yeah. natin. May napansin ako sa yung nakakasama mo madalas yung mga artist ngayon sa hip-hop. Yan, kagaya na nina Bugoy, nina Lakika, nina Ives, nina Oside Mafia. Yeah. Tell us something about that. Ako naman kasi as an artist, naglo-look up ako sa mostly daily life ko, bro. Hindi actually, naglo-look up talaga ako sa tattoo artist din. Pero mostly, naglo-look up talaga ako sa mga taong artist na yung ginagawa yung passion nila, ginagawa yung kung sino sila. So yung mga tao na yun, yung parang nakokonik ako nun, parang nakikita ko din yung sarili ko sa kanila. Paano sila mag-hustle, paano sila mag-adala sa sarili nila. Parang alam mo yun, nakakonik ako sa even in a way na hindi sila tattoo artist, but they are an artist in their own way. Music, lifestyle, lahat. Parang nakaka-relate ako sa kanila. Kaya para sa akin, parang nai-encourage din ako paano dinadala nila yung career. Even though may dinadala ko is tattoo shop, lahat ng business ko, parang nai-encourage din ako sa kanila, lalo na kay Bugoy. Na-encourage ako paano nila dinadala yung career nila, yung lifestyle nila, paano nila pinipresent sa mundo yung marketing nila, lahat. Ako yung parang taong nag-absorb ng iba-ibang klaseng business. Kahit nga mga client kong businessman, doktor, police, whatever, na-absorb ko yung paano nila dinadala yung sarili nila. Na-absorb ko paano sila kumikita ng pera, paano nila na-handle yun, mga businessman, ganyan. Parang na-encourage din ako sa kanila. Paano mo nakilala yan sila? Nakilala ko sila, random lang din. Siguro sa career din, tattoo, skate. Nakilala ko si Bugoy through nakilala ko si Lakika. Okay. So nakilala ko si Bugoy through sa tattoo artist ko si Dope. Shout out. And then pinakilala ko kay Lakika, which is biglang nag-click kami. Na parang same yung attitude namin, yung parang ang bilis namin naging close. Tapos ang maganda lang dyan, ako din yung tao na parang hindi ko pinipilit yung sarili ko sa ipakilala mo ako, ganito, ganyan. Wala, naging natural lang talaga siya na naging magkaibigan. Actually, importante nun. ang nakakalungkot nito, na-podcast ko na sila Kika. Siya yung pinakauna na podcast ko. Ang nangyari talaga, nawala yung file, bro. Nawala talaga yung file. Nag-podcast, bro, imagine yung trip ko sa Manila na yun, nag-podcast ako ng 7 na tao, bro. Sa isang araw. Sa isang araw, 7 na tao kasama sila Kika nun. Yung nangyari nun, yung file na yun, yung isang buong hard drive nun, nawala, man. Half ng podcast, sobrang devastated ako, sobrang lungkot. Sabi ko, nag-sorry ako kay Kika, bro, sorry talaga. Hindi, wala na. Wala akong magawa eh. So, pero, nakip pa din namin yung relationship, magiging kaibigan. Dinala ko sila Kika sa anniversary ng grand opening ng bagong shop ko dun sa Cebu. Dinala ko siya. Ginawa ko siyang guest. Dinala ko siya. Ang daming natuwang mga homies doon. Mula noon, parang naging okay na. Well, ngayon, nakita ko si Bugoy, nag-post siya ng story na may podcast ka, hit me up, parang gano'n. Sabi ko, Lux, gusto ba ni Bugoy? Ganyan. Hinukap ako. Ayun. Ang sobrang easy. Nung nakilala ko si Bugoy. Mabait talaga si Bugoy. Sobra, man. Iba yung iniisip ko una eh. Kala ko, syempre, sobra. may ano. Yung vibe niya, yun nga, nagkakaintindihan kami. Kasi sobrang bilis eh. Tsaka yung mentality niya, parang na-realize ko, parang same kami. Nag-click agad eh. Nung sabi ko, sige, papaliparin ko kayo dito. With the help of Bad Titos, my team, pinalipad namin sila buong 2 joints. Pinalipad namin, bros. Yung isang week na yon na magkasama kami, sobrang naging para kaming magtropa, na sobrang tagal namin magtropa. Na nakita namin yung sarili namin sa isa't isa. Na, shit, para naman talaga, wala lang talagang kaibahan. Magiging 2 joints ka na yan, but papakalbo ka na lang. Actually, Koy, 2 joints, no? Actually, well, so much respect. Sobrang mahal ko sila. Parang sobra talagang yung na-contribute nila sa career namin dito sa Manila. Sobrang laki ng 2 joints na natulong. Sobrang laki ng bagay na
natulong talaga. And I believe, bro, para sa akin naman talaga, 2 joints talaga, kahit di ka naman kalbo eh. Di ba? Oo. Yung mentality naman talaga yung importante eh, di ba? Oo. Parang yun talaga eh. Yun yung para sa akin, may nagtanong sa akin eh. Kuya, 2 joints ka ba? Parang, anong kaibahan na nakilala mo sila at anong kaibahan ngayon? Para sa akin, wala naman talagang nagbago sa itsura ko eh. Actually, may joke nga si Koy Koy nung sinabi niya, Boots, pakalbo ka na. Sabi ko, Koy, ito yung character ko eh, di ba? Pero, ang na-realize ko, yung 2 joints kasi yung parang sa kanila, yung parang yung mentality ng utak mo. Mentality yung ano yung importante, ano yung kailangan unahin, ano yung disiplina, lahat. Yung parang yun yung nagustuhan ko eh. Aside sa lahat ng mga bagay, yun talaga yung nagustuhan ko. Yung mentality na yung disiplina, yung business, paano mo pinipresent sarili mo, lahat. Parang nag-aalin pa din sa purpose ko na yung sa Redeem kasi, yung motto namin, ano siya, passion, purpose, and progress. Okay. So parang nag-aalin pa din doon kasi number 1, passionate si Koy sa pagrarap niya. Dahil sa pagrarap niya na yun yung purpose niya eh. Everyday gumigising siya, yun agad yung purpose niya, alam niya yung purpose niya. So yung progress, sumusunod na lang yun. Yung success, sumusunod na lang yun. Yun yung lagi ko mentality noon pa before ko sila nakilala. So parang nakita ko yun sila, nakilala ko si Frank, lalo na si Frank. Parang lahat, si Ives, si Ace, sila lahat. Nakita ko yung striveness nila into greatness na parang, shit, I can relate to this guys. Na I can relate to this. Kahit tawagin mo akong 2 Gs or hindi, parang para sa akin yung mentality ng 2 Gs, parang that's for you. Yeah, parang nakikita ko yung sarili ko. So, well, yun nga, yung parang gusto ko lang talagang I'm blessed na nakilala ko yung mga tao na to. Yan. And again, pag umabot na kayo dito sa dulo ng podcast, don't forget to subscribe. Like tayo, subscribe tayo. Then yung mga pages ni Boots, lalabas na rin natin dito. Just follow the artist. And much respect sa lahat ng mga everyone. Siyempre, sana may natutunan kayo dito. Yan naman ginagawa natin dito eh. We give back. We give back yung mga information na meron tayo. Ito mga information na kinalap nga ni Boots. Kinayod niya yan ng ilang years, 20 years, maybe 15 years na na-share niya ngayon dito Ikaw ba, what can you say to the fans na before I say something, yun nga, yung si Outside Mafia, na-encourage din ako sa kanila kasi ang young nila, pero ganun yung movement nila ba. So yung para din yung encouragement nga na word na nakita ko din yung strive nila as a young individual na pinupursue nila yung career nila ngayon. Parang na-encourage din ako as a person ba na wow, ang galing ng mga batang to. Tsaka hindi nyo alam si Boots yung nag-ano sa Getlo Yeah, sa mga bakit kayo nagdala sa bad Getlo. Bad Titos. I don't wanna get the credit alone. Of course, I wanna shout out to my Bad Titos na crew. Yun nga yung parang kami naman kasi galing tayo sa tinulungan. Okay, tama. In my story, galing yung mga tropa ko naniwala sa akin, pinalipad akong Manila, whatever. Galing tayo sa isang taong tinulungan na wala naman talaga. Ang ginagawa natin ngayon is to give back. Kung anong meron ako ngayon, I just share it. Kung anong meron ako ngayon. Kung anong matutulong ka sa community, yun yung ginagawa ko na ngayon. Yun yung talagang pinaka-point. Kasi yun yung parang importante sa akin. Diba? Pwede ko naman sarilihin to eh. Lahat ng success ko. Pero darating ba ako sa buhay ko na nasa last peak na ako ng hininga ko, sasabihin ko bang nagawa ko ba yung gusto ko? At naging selfish ba ako? Parang gusto ko din maisip na ginawa ko din kung ano yung tama. Kung ginawa ko din kung ano yung matutulong ko sa community, which is sobrang tulong ng lahat ng tao, tinulungan ako. Kung nandito ako ngayon. So, yun yung ginagawa ko ngayon at yun yung habang buhay na gagawin ko. Kaya nga, passion, purpose, and progress. Lagi yung nasa heart ko. And wala na akong ibang gagawin kundi yun lang. Pero, wala akong ibang gagawin kundi magiging level up lang talaga sa anong ginagawa ko ngayon. Lahat ng business, lahat ng ano ko, lagi kong level up. 110%. 110%. Yun. Encouragement ko sa mga nagsisimula, yun lang, hanapin niyo yung pinakagusto niyo at wag lang kayong bumitaw. Yun lang. Maraming salamat again, Boots Brandon. Yes, This is Dial 7, Dial 11 for the artist, by the artist. Let's go. Maraming salamat. Yes.
Sir, thank you so much. If you fucks with the podcast, subscribe tayo, like and share. Available tayo sa Facebook, Instagram, and TikTok. And if you wanna grow with the community, available yung mga merch natin. Bye now. Maraming salamat.